Tara na Ricardo, huli na tayo. Mabilis na naglalakad si Eduardo Mendoza sa malalawak na pasilyo ng kanyang malaking bahay, naghahanap ng mga lumang damit. Lumabas si Ricardo, 8 taong gulang, hawak ang isang punit na t-shirt. Tay, sigurado po ba kayo nagagana ang plano? Siyempre naman, sagot ni Eduardo nang may kumpiyansa. Ngayong araw, malalaman natin kung sino talaga ang may mabuting puso. Pero bakit hindi na lang tayo magsuot ng normal na damit? Dahil kapag maayos ang bihis natin, iba ang trato ng mga tao. Ngayon, gusto nating makita kung sino talaga ang tutulong nang hindi humuhusga sa itsura. Lumabas si Eduardo, kumuha ng lupa at ipinahid sa kanyang mukha. Ginulo rin niya ang buhok ni Ricardo at ang sarili niya. Natawa si Ricardo. Ayan, wala nang makakakilala sa atin. Sumakay sila sa pinakasimpleng sasakyan sa garahe at nagtungo sa bayan. Sa City Square, pumuwesto sila sa gilid ng bangketa malapit sa istasyon ng tren. Naalala mo ang kwento? Pulubi tayo at nagugutom. Dumaan ang unang grupo ng tao. Isang babaeng naka-high heels ang umiwas. Isang lalaking naka-business suit ang naghulog ng barya nang hindi man lang tumingin. Lumipas ang 1 oras, bumagsak ang mukha ni Ricardo. Tay, ang lamig ng mga tao. Hindi, anak, abala lang sila pero huwag kang mag-alala. May espesyal na taong titigil. Makikita mo, lumipas pa ang ilang sandali. May ilang naghulog ng barya nang walang salitang binanggit. May iba namang nagkunwaring hindi sila nakita. Lalong nalungkot si Ricardo, ngunit biglang may huminto. Isang dalagang mga nasa 20 anyos, nakauniporme ng janitres na kulay asul at luma ang sapatos. Pagod ang muka, pero puno ng init ang kanyang mga mata. Gutom ba kayo? Tanong niya. Nagulat sina Eduardo at Ricardo. Siya ang unang kumausap sa kanila. Lumuhod siya kahit madumihan ang kanyang pantalon. Hintayin niyo ako rito, sabi niya. Binuksan niya ang maliit, lumang pitaka at kinuha ang ilang perang papel at barya. 280 piso. Ito lang ang meron ako hanggang sa sweldo. Pero tinitigan niya si Ricardo nang may kabaitan. Hindi dapat magutom ang bata. Bumulong si Ricardo sa kanyang ama. Tay, kamukha niya si nanay sa langit. Nanikip ang dibdib ni Eduardo. Ibinigay ng babaeng ito ang lahat ng pera niya para sa mga taong hindi niya kilala. Maraming salamat, miss. Ano po ang pangalan ninyo? Tanong ni Eduardo. Esmeralda Hernandez. At kayo? Ako si Roberto at ito si Ricardo. Ngumiti si Esmeralda kay Ricardo. Kumusta Ricardo? Ilang taon ka na? 8 na po siya, Esmeralda. Natawa siya. Ang bait na bata. May panaderya ron. Bilhan mo siya ng makakain, ha? Habang inaayos ang kanyang bag, nagtanong si Eduardo. At kayo, miss, hindi ba kayo kakain? Umiling siya. Bahala na. Ang mahalaga may makain ng bata. Kailangan ko nang bumalik o mapapagalitan ako. Pero babalik ako pagkatapos ng 6:00 para tingnan kayo. Hindi makapaniwala si Eduardo. Ibinigay na niya ang lahat at gusto pa niyang bumalik. Salamat, Doña Esmeralda. Isa kayong anghel. Ngumiti siya. Hindi naman. Ginawa ko lang ang dapat gawin. Tumulong tayo kung kaya natin, hindi ba? Kumaway siya at pumasok sa gusali. Humarap si Eduardo kay Ricardo. Halika, kailangan na nating magbihis, mabilis. Sa kotse nagpalit sila ng damit at naglinis. Makalipas ang ilang minuto, bumalik na sila sa dati nilang anyo. Puntahan natin kung saan siya nagtatrabaho. Gusto kong malaman kung anong klaseng tao siya kapag hindi siya tumutulong sa mga estranghero. Sa entrada, nagtanong si Eduardo tungkol sa cleaning company. 3 palapag, sabi ng receptionist. Pero nagtatrabaho sila ngayon, sandali lang. Umakyat sila at nakita si Esmeralda na nakikipag-usap sa isang malaking gwardya na mukhang istrikto. Pakiusap, Don Aurelio, huwag ninyo silang palayasin. Tatay at anak lang sila, ang kawawa nila. Alam mo ang patakaran, Esmeralda. Natatakot ang mga customer sa mga pulubi. Alam ko.
Pero ako na ang bahala sa kanila pagkatapos ng trabaho. Huwag na lang sanang sabihin sa manager. Ako na ang mananagot. Kung may magreklamo, sabihin nyo na ako ang nagpatira sa kanila. Tahimik na nakamasid sina Eduardo at Ricardo mula sa likod ng haligi. Binigyan mo sila ng pera, hindi ba? Tanong ng gwardya. Oo, lahat ng pera ko para sa tanghalian sa susunod na 2 araw. Pero paano ako tatanggi? Ang bata, gutom na gutom ang itsura. Esmeralda, niwala kang ang sapat para sa sarili mo. Yumuko siya tapos tumingin muli. Kung hindi ako tutulong kapag kaya ko, sino pa? Napabuntong hininga ang gwardiya. Sige, pwede silang manatili hanggang matapos ang duty mo. Ako na ang bahala kung may magreklamo. Salamat, Don Aurelio. Mabuti kayong tao. Bumalik si Esmeralda sa kanyang trabaho. Tinutulak ang kanyang cleaning cart. Tahimik na minamasdan siya ni Eduardo habang maingat niyang pinupunasan ang bawat mesa. Inayos ang lahat ng may kabaitan. Hinila ni Ricardo ang manggas ng kanyang ama. Tay, umiiyak po ba kayo? Pinunasan ni Eduardo ang kanyang luha. Anak, natagpuan na natin siya, ang taong hinahanap natin. Eksaktong 6:00, lumabas si Esmeralda mula sa elevator. Halatang pagod siya, basa ng pawis ang kanyang uniforme at mabigat ang kanyang mga paa. Pero tumigil pa rin siya sa mesa ng gwardya bago umuwi. Don Aurelio, nandun pa rin ba sila? Oo, nandyan pa sila, tugon ng gwardya. Nagpasalamat ang ama. Nakabili sila ng pagkain para sa bata. Ang gandang balita niyan. Titingnan ko muna sila bago ako umuwi. Lumabas si Esmeralda, hinahanap sina Eduardo at Ricardo. Ngunit wala na sila sa parehong lugar kung saan niya nakita kaninang umaga. Nagsimula siyang kabahan. Napansin siya ni Eduardo at mabilis na nagpasya. Ricardo, halika, kausapin natin siya. Lumapit sila at nagulat si Esmeralda nang bumaling. Ay, ang laki ng pagbabago ninyo. Malinis at maayos ang bihis. Nakahanap ba kayo ng lugar para makaligo? Oo, sagot ni Eduardo. Nagkunwaring may kwento. Pinagamit kami ng isang kaibigan ng banyo niya. Medyo hindi siya komportable sa pagsisinungaling. Ayos yon, at nakabili kayo ng pagkain para kay Ricardo? Oo, nakakain siya ng mabuti, sabi ni Eduardo. Pilit na natural ang tono. Nalito si Ricardo pero nanahimik. Natutuwa talaga ako, wika ni Esmeralda. Pero paano ngayong gabi? May matutulugan ba kayo? Wala pa, taga Guadalajara ako. Nandito ako para maghanap ng trabaho. Dati akong salesman, pero matagal na akong walang hanap buhay. Napabuntong hininga si Esmeralda. Ang hirap niyan, lalo na't may anak ka. So, saan kayo matutulog? Sa totoo lang wala. Naisip namin baka sa shelter na lang. Hindi nagdalawang isip si Esmeralda. Maliit lang ang bahay ko pero may sofa sa sala. Pwede kayong tumuloy doon ngayong gabi. Bukas mag-iisip tayo ng paraan, nagulat si Eduardo. Handa ang babaeng ito na papasukin sa bahay ang mga estranghero. Sigurado ka ba? Ayaw naming maging abala. Siyempre sigurado ako, sagot niya. Tumutulong tayo kung kaya at mabait si Ricardo, hindi siya magiging istorbo. Ngumiti ng maliwanag si Ricardo. Tia Esmeralda, ang bait niyo po. Tumawa siya. Oh, salamat! Mahilig ka ba sa cartoons, Ricardo? Oo po, lalo na si Spider-Man. Swerte mo, may cable TV ako sa bahay. Pwede kang manood habang nagluluto ako ng hapunan. Biglang naalala ni Eduardo ang pangako niya 2 taon na ang nakaraan sa ospital sa tabi ng kama ng kanyang asawa. Si Paloma, maputla at mahina, mahigpit na hinawakan ang kamay niya. Eduardo, mangako ka. Hanapin mo ng totoong ina si Ricardo. Hindi iyong naghahabol lang ng pera, yung tunay na ina. Nangako ako, mahal ko bulong niya noon. Bumalik siya sa kasalukuyan habang pinapanood si Esmeralda na masayang nag-uusap kay Ricardo tungkol sa mga superhero. May nararamdaman siyang kakaiba. Baka nga, ito na ang matagal niyang hinahanap. Esmeralda, sigurado ka bang hindi kami magiging pabigat? Oo naman! At tigilan mo na ang pagtawag sa akin ng senyora, 26 lang ako. Oops, pasensya, Esmeralda na lang. Ayun! Medyo malayo ang bahay ko, sasakay tayo ng bus.
Sa biyahe, tahimik na pinagmasdan ni Eduardo si Esmeralda. Ngumiti siya sa driver ng bus. Tinulungan ng isang matandang babae na makaupo at napatawa pa ang isang sanggol. Maliit lang ang bahay niya, 2 kwarto sa masikip na gusali, ngunit malinis at maaliwalas. Pasensya na't maliit lang, sabi niya, pero malinis at may sapat para sa atin. Perpekto, Esmeralda, maraming salamat sa pagtanggap. Walang anuman, umupo kayo sa sopa kasama si Ricardo, magluluto na ako. Inikot ni Eduardo ang tingin. Walang mamahaling gamit, walang dekorasyong magarbo, ngunit ramdam ang init ng tahanan. May mga halaman sa bintana, mga litrato ng pamilya sa dingding at makukulay na unan. Tay, bulong ni Ricardo, bakit hindi na lang natin sabihin ang totoo? Ang bait niya talaga. Nag-alinlangan si Eduardo. Paano niya ipapaliwanag na nagkunwari silang mahirap para lang subukan ang puso ng isang tao? Komplikado, anak, sasabihin natin sa tamang oras. Kailan po yun? Tanong ni Ricardo. Hindi alam ni Eduardo. Ang alam lang niya, unti-unti siyang umiibig sa isang babaeng hindi pa alam ang tunay niyang pangalan. 3 buwan ang lumipas. Nagtayo si Eduardo ng huwad na buhay. Sinabi niyang may trabaho na siyang salesman at nangungupahan sila sa isang boarding house. Sa katotohanan, naninirahan pa rin sila sa kanilang mansyon, ngunit halos lahat ng oras ni Eduardo ay kasama si Esmeralda. Sanay na si Ricardo sa dobleng buhay. Sa eskwela, anak siya ng mayamang lalaki. Sa piling ni Esmeralda, isa lang siyang karaniwang bata. Linggo yon, nasa bahay ni Esmeralda si Eduardo, tumutulong magluto ng tanghalian. Roberto, haluin mo ang beans habang tinitimplahan ko ang manok, wika ni Esmeralda. Hinalo ni Eduardo ang niluluto, pinapanood ang maaliwalas na kilos ni Esmeralda sa kusina. Ginagawang masarap ang simpleng sangkap. Esmeralda, pwede ba kitang tanungin? Oo naman, ano yon? Bakit mo kami tinulungan noon ang totoo? Natigilan siya, nakahinto ang kamay sa pampalasa. Gusto mo ba ang matamis na sagot o ang totoong sagot? Yung totoo. Dahil naranasan ko na rin ang hirap, Roberto, wika ni Esmeralda, nanginginig ang tinig. Tunay na paghihirap. Alam ko ang pakiramdam ng magutom, nang walang matuluyan, unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. Noong 15 anyos ako namatay ang nanay ko, ang tatay ko na may patay na noon pa, noong sanggol pa lang ako. Wala akong choice kundi tumira sa tiyakong ayaw naman talaga sa akin. Pinagtatrabaho niya ako at kinukuha lahat ng sahod ko. Nabigatan ang puso ni Eduardo. Paano ka nakabangon? Sa pagtanggap ng kahit anong trabaho, paglilinis, pagluluto, pagtitinda, nakatira ako sa shelter hanggang sa makaipon para makabayad ng maliit na apartment. May tumulong ba sa iyo nun? May ilang mabubuting tao, tugon niya na may banayad ng ngiti. Mga taong wala ring sobra pero handang magbahagi. Kaya kapag nakakakita ako ng naghihirap, hindi ko kayang lumampas lang. Alam ko kung paano maging di nakikita. Kaya mo kami tinulungan, bulong ni Eduardo. Oo, dahil alam kong pwedeng magbago ang lahat sa isang iglap. Karapatan ng bawat isa na magkaroon ng pagkakataon. Biglang pumasok si Ricardo sa kusina. Mama Esmeralda, tapos na ang cartoons. Natawa siya at niyakap ng mahigpit ang bata. Sige, kain na tayo anak. Natigilan si Eduardo. Mama Esmeralda, ulit niya, namula si Esmeralda. Simula pa nung nakaraang linggo, tinatawag niya akong ganon, pagamin niya. Sinabi ko na hindi niya kailangang gawin yon, pero gusto ko siyang tawaging Mama Esmeralda, sabi ni Ricardo nang nakangiti. Kapag pinakasalan mo siya, magiging tunay ko na siyang nanay. Nagkatinginan sina Eduardo at Esmeralda, hindi alam ang isasagot. Ricardo, maghugas ka muna ng kamay bago kumain, sabi ni Esmeralda. Nangingitim pa ang pisngi, tumakbo ang bata palabas. Naiwan silang dalawa, mahina ang boses ni Esmeralda. Sana hindi ka na bahala. Hindi ko siya sinabihan na tawagin akong ganon. Hindi mo kailangang mag-sorry, sagot ni Eduardo, lumapit pa. Sa totoo lang, iniisip ko rin yon. Totoo? Oo,
Ang nakaraang 3 buwan ay napakahalaga para sa akin. Ipinaramdam mo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pamilya at tapat siya kahit nagsisinungaling siya tungkol sa pagkatao niya. Totoo ang pagmamahal niya. Ganon din ang nararamdaman ko, bulong ni Esmeralda. Binalik ninyo ni Ricardo ang saya sa buhay ko. Naghalikan sila sa init ng kusina habang bumabalot ang amoy ng nilulutong pagkain. Pagkatapos kumain, pumunta sila sa rooftop. Naglalaro si Ricardo ng mga laruan niyang kotse habang nag-uusap ang dalawa. Esmeralda, naisip mo na bang manirahan sa ibang lugar? Tanong ni Eduardo. Umiling siya at ngumiti. Dito ang mas mabuti para sa akin, sagot niya. Itinuro ang mga bubungan sa paligid. Tinanggap ako ng kapitbahayan na ito noong wala akong wala. Binigyan ako ni Doña Carmen ng mga plato. Pinayagan ako ni Don Antonio na umutang ng pagkain. Pamilya kami rito. Kapag may nahihirapan, lahat tumutulong. Kapag may masaya, lahat nagdiriwang. Tahimik na nakinig si Eduardo na mangha. Sa mansyon niya, ni hindi man lang siya nakikipag-usap sa mga kapitbahay. Natangi ka talaga, Esmeralda. Hindi ako natangi. Naniniwala lang ako na dapat tayong tumulong sa iba at hindi lang pera ang mahalaga sa buhay. Tinamaan ng matinding guilt si Eduardo. Niloloko niya ang pinakatapat na taong nakilala niya. Esmeralda, mahina niyang sabi, may kailangan akong aminin. Ano yon? Nag-atubili siya. Pero sa halip na ang totoo, iba ang lumabas sa bibig niya. Mahal kita. Nagningning ang mukha ni Esmeralda. Mahal din kita, Roberto. Naghalikan silang muli habang tumatawa si Ricardo, abala sa laro niya. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakaramdam si Eduardo ng lubos na kasiyahan. Ngunit sa kaibuturan niya, may boses na bumubulong. Ano ang mangyayari kapag nalaman niya ang katotohanan? Nagpasya siya ngayon ang gabi. Titigil na siya sa pagpapanggap. Aaminin na niya ang lahat. Inanyayahan niya si Esmeralda sa isang maliit, maginhawang restaurant sa syudad. Sabik na sabik si Ricardo dahil sinabi ni Eduardo na pagkatapos ng hapunan, ibubunyag nila ang kanilang espesyal na sikreto. Dumating si Esmeralda kaakit-akit. Nakasuot siya ng simpleng bestida na elegante na hindi pa nakita ni Eduardo noon. Ang ganda mo, bulalas ni Eduardo. Bago ba yan? Oo, tango niya nang nahihiya. Binili ko ngayong linggo. Gumastos ako ng sobra, pero gusto kong maganda ang ayos ko ngayong gabi para sa'yo. Nanikip ang dibdib ni Eduardo. Gumastos siya ng perang wala naman talaga para lang mapasaya ang lalaking kayang bilhan siya ng buong aparador. Maganda ka naman palagi. Hindi mo kailangang gumastos. Ginusto ko, sulit ka. Sa restaurant lumingalinga si Ricardo mangha. Tay, ang ganda dito. Kahit mga waiter nakatay. Natawa si Esmeralda. Napaka-sosyal. Hindi mo kailangang gumastos ng ganito, Roberto. Huminga ng malalim si Eduardo. Esmeralda, may mahalaga akong sasabihin. Bahagyang nagbago ang ngiti niya. Ano iyon? Iba ang kilos mo ngayong gabi. Tungkol ito sa tunay kong pagkatao. Umusog si Ricardo sa upuan. Sasabihin mo na ba sa kanya, Tay? Bigla niyang sambit. Tay! Ulit ni Esmeralda nagtataka. Humarap siya kay Eduardo. Ricardo, tinawag kang Tay. Pero akala ko, hinawakan ni Eduardo ang kamay niya. Esmeralda, hindi talaga Roberto Silva ang pangalan ko. Eduardo Mendoza ang totoo. Nanlaki ang mga mata niya. Eduardo Mendoza, ibig mong sabihin... Oo, ako ang may-ari ng Konstruktora Mendoza. Isa akong milyonaryo, Esmeralda. Nanlabo ang mukha ni Esmeralda na mutla. Alisin mo ang kamay mo sa mesa, sabi ni Esmeralda, nanginginig ang boses. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Eduardo, litong-lito. Nung araw na iyon sa Zocalo, hindi naman talaga kayo pulubi ni Ricardo, tama ba? Sinusubukan niyo lang ang mga tao. Oh, amin ni Eduardo, nagbihis kaming parang pulubi para makita kung sino ang tunay na may mabuting puso. Nakatitig si Esmeralda sa kanya, nagulat. Ibig sabihin, peke ang lahat? Niloko mo ako nitong 3 buwan? Pakiusap, ipapaliwanag ko, sagot ni Eduardo, pilit na kalmado. Tumayo si Esmeralda, nanginginig ang tuhod.
3 buwan kang nagsinungaling. Ginawa mo akong katawa-tawa. Hindi iyan totoo, giit ni Eduardo. Tumayo rin si Ricardo, takot sa tensyon. Mama Esmeralda, huwag ka pong magalit, bulong niya. Tinitigan siya ni Esmeralda, basag ang tinig. Alam mo rin, Ricardo? Tumingin ang bata sa kanyang ama, hindi alam ang isasagot. Esmeralda, maupo ka muna. Hayaan mong ipaliwanag ko, pakiusap ni Eduardo. Ipaliwanag ang ano, singhal ni Esmeralda. Na bahagi ako ng eksperimento mo, na nilaro mo ang damdamin ko? Hindi, sumpa ko, hinding-hindi kitang nilaro. Inibig kita. Pag-ibig, mapait na tawa ni Esmeralda. Hindi mo alam ang ibig sabihin ng pag-ibig. Hindi mo nga ako kilala. Ang alam mo lang, ang mahirap na babaeng niloko mo. Nagsimulang tumingin ang mga tao sa mga katabing mesa. Ramdam ni Esmeralda ang mga mata nila at umapaw ang kahihiyan sa kanya. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng meron ako, Eduardo. Hindi ako kumain para lang makatulong sa iyo at peke pala ang lahat. Pakiusap, nagkakamali ka ng intindi. Hindi, sobrang malinaw sa akin bumagsak ang luha sa kanyang pisngi habang dinampot ang kanyang bag. Isa kang mayamang naglaro at ako ang naging biro. Mama Esmeralda, huwag kang umalis, iyak ni Ricardo humahagulgol. Tinitigan siya ni Esmeralda, wasak ang puso. Sandali siyang nagatubili, naguguluhan. Ricardo, mahal kong bata, kailangan nang umalis ni Mama Esmeralda. Pero nangako kang magiging nanay kita magpakailanman. Tinakpan ni Esmeralda ang kanyang bibig, humahagulgol. Patawarin mo ako, mi amor. Patawarin mo ako. Tumalikod siya at tumakbong palabas. Iniwan sina Eduardo at Ricardo sa mesa. Malakas ang iyak ng bata. Nag-iwan ng pera si Eduardo sa mesa at dali-daling lumabas kasama siya. Hinanap si Esmeralda sa kalsada pero nawala na siya sa gitna ng karamihan. Tay, bakit umalis si Mama Esmeralda? Lumuhod si Eduardo sa tabi niya. Dahil nagkamali si Daddy, anak. Malaking pagkakamali. Sa mansyon, naghihintay si Rodolfo Mendoza, ama ni Eduardo, sa sala. Nakita niyang dumating ang mag-ama, umiiyak pa si Ricardo. Anong nangyari? Bakit ganyan ang bata? Wala yun, sagot ni Eduardo. Eduardo, ama mo ako. Karapatan kong malaman. Pinahid ni Ricardo ang kanyang luha. Lolo, umalis si Mama Esmeralda. Nalaman niyang nagsinungaling si Daddy. Mama Esmeralda, kunot noo si Rodolfo. Sino iyon? Napabuntong hininga si Eduardo. Isang babaeng nakilala ko, napaka-espesyal niya. Anong klaseng babae? Isa siyang tagalinis at mahal ko siya. Nag-iba ang ekspresyon ni Rodolfo na mula ang mukha, tumigas ang panga. Na-in-love ka sa isang katulong? Wala na siya, sagot ni Eduardo. Tinapos na niya, ngumisi si Rodolfo. Buti naman, tapos na ang kalokohang yan. Huwag kang magsalita ng ganyan, Dad. Eduardo, tagapagmana ka ng napakalaking kumpanya. Hindi ka pwedeng maglaro ng fairy tale kasama ang isang cleaning lady. Hindi lang siya isang cleaning lady, mariing sagot ni Eduardo. Siya ang pinakamabait, pinakatapat na babaeng nakilala ko. Dati? Pero wala na siya at mabuti na rin yun. Hindi na sumagot si Eduardo. Dinala na lang niya si Ricardo paakyat, iniwan si Rodolfo sa sala. Ngunit hindi pa tapos si Rodolfo. Saglit siyang nag-isip, pagkatapos ay kinuha ang telepono. Hello Maricel, gusto kong ipaimbestiga ang isang tao. Esmeralda Hernandez ang pangalan. Isa siyang tagalinis. Gusto ko ng buong impormasyon, saan siya nagtatrabaho, saan siya nakatira. Lahat. At gusto ko bukas na bukas din, isinara niya ang tawag na may malamig ng ngiti. Kung wala ang lakas ng anak niya para tapusin ang kwentong ito, siya mismo ang gagawa. Kinabukasan, nasa opisina si Rodolfo nang dumating si Maricel, ang kanyang sekretarya, dala ang isang folder. Ginoong Rodolfo, dala ko na po lahat ng hinihingi ninyo tungkol kay Esmeralda Hernandez. Isara mo ang pinto. Gusto kong marinig ang lahat ng detalye. Umupo si Maricel at binuksan ang file. Esmeralda Hernandez, 26, nagtatrabaho sa limpieza total, nakatira sa Nezahualcóyotl. May pamilya ba? Naging ulila nung 15 anyos, walang malapit na kamag-anak.
Nabubuhay sa minimum wage, mahirap ang buhay, pero wala siyang malaking pagkakautang. Umiling si Rodolfo na may paghamak, perpektong target ng gold digger. Siguro nakita niya si Eduardo at inisip, narito ang tiket ko palabas. Nag-alinlangan si Maricel. Pero sir, lahat ng kapitbahay niya ay mataas ang tingin sa kanya. Mabait daw siya, laging tumutulong. Inaalagaan pa nga niya ang mga anak ng kapitbahay. Umismid si Rodolfo. Pakitang tao lang iyon, ang mahirap na babae na nakikipaglapit sa mayaman, iisa lang ang gusto. Lumapit siya sa bintana, nakatingin sa malayo. Napaka-inosente ng anak ko. Naniniwala pa rin siyang mabuti ang tao. Pero alam ko ang katotohanan. Ano po ang gusto ninyong gawin? Tanong ni Maricel. Puntahan mo ang kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Magpanggap kang may bahay na naghahanap ng katulong. Alukin mo siya ng trabaho. Trabaho? Bakit po? Kapag malayo siya kay Eduardo, makakalimot din siya. At kung malapit lang siya, dagdag ni Rodolfo na may tusong ngiti, ako ang may kontrol sa sitwasyon. Tumango si Maricel, nagsusulat sa kanyang notepad, magkano ang dapat kong ialok? 15,000 piso kada buwan, mas mataas kaysa kinikita niya ngayon, hindi niya matatanggihan. At kung maghinala siya, bakit siya maghihinala? Ikaw si Ginang Silvia, isang mayamang may bahay na naghahanap ng katulong, walang kakaiba. Sumandal si Rodolfo, halatang aliw na aliw sa sariling plano. At Maricel, huwag mong babanggitin ang pangalan ko. Tayo-tayo lang ito. Samantala, sa kabilang bahagi ng siyudad, nakaupo si Esmeralda kasama si Doña Carmen, ang mabait na matandang kapitbahay. Anong problema, hiha? Hindi ka yata nakatulog? Malumanay na tanong ng babae. Namumugto ang mga mata ni Esmeralda. Hindi po ako makatulog, Doña Carmen. Ang daming tumatakbo sa isip ko. Ikwento mo sa akin. Kagabi umuwi kang umiiyak. Ikinuwento ni Esmeralda ang lahat. Ang araw sa Zocalo, ang 3 buwang pagkahulog kay Eduardo at ang pagkakatuklas ng kasinungalingan. Niloko niya ako, Doña Carmen. Sa lahat ng oras na ito, bahagi lang ako ng isang pagsubok. Isa akong tanga. Tahimik na nakinig ang matanda. Oo, nagsinungaling ang lalaki tungkol sa pagiging mahirap, pero sa palagay mo, nagsinungaling din ba siya tungkol sa damdamin niya? Paano ko malalaman? Kung nakapagsinungaling siya ng ganun kalaki, paano ko paniniwalaan ang iba pa? Umiling si Doña Carmen. Esmeralda, nitong mga buwan na ito, nakita kong ngumiti ka ulit. Tumawa. May kislap ang mga mata mo. At si Ricardo, nagpanggap din siya. Isa lang siyang bata, sagot ng matanda. At ang mga bata, hindi marunong magkunwaring pagmamahal. Kung tinawag kanyang nanay, iyon ay dahil naramdaman niya talaga. Pinahid ni Esmeralda ang kanyang luha. Pero paano ako muling magtitiwala sa isang taong nagsinimula ng lahat sa kasinungalingan? Hindi ko sinasabing patawarin mo agad siya. Ang sinasabi ko lang, baka hindi ganun kasimple ang lahat. Hindi, simple lang. Siya'y mayaman, ako'y mahirap, at para sa kanya, isa lang akong bahagi ng laro. Biglang may kumatok sa pinto. Binuksan ito ni Doña Carmen at bumungad ang isang babaeng maayos, ang bihis, ayos ang buhok at makintab ang sapatos. Magandang hapon, hinahanap ko po si Esmeralda Hernandez. Ako yon, sagot ni Esmeralda, lumapit. Mabuti. Ako si Silvia. Sinabi sa akin na mahusay kang tagalinis at kailangan ko ng katulong sa bahay. Sino ang nagrekomenda sa akin? Tanong ni Esmeralda nagtataka. Si Ginang Marcia mula sa gusaling pinagtatrabahuhan mo dati. Mabilis na sagot ni Maricel. Hindi maalala ni Esmeralda ang pangalang yon, pero hindi na siya nag-usisa. Lunes hanggang Biyernes ang trabaho, full-time. Babayaran kita ng 15,000 kada buwan. Nanlaki ang mata ni Esmeralda. 15,000. Oo, malaki ang bahay pero madalas akong wala. Kadalasan mag-isa ka lang. Tinulak siya ng marahan ni Doña Carmen. Hiha, doble pa yan sa kinikita mo noon. Nag-alinlangan si Esmeralda. Dahil nawalan siya ng trabaho matapos ang nangyari kay Eduardo, desperado siyang kailangan ng pera. Kailangan niyo ba ng references? Tanong niya.
hindi na. Nagpatunay na si Ginang Marcia. Pwede ka bang magsimula bukas? May pag-aalinlangan pa rin si Esmeralda pero wala na siyang gaanong pagpipilian. Oo, pupunta ako. Inabot sa kanya ni Maricel ang address, Polanco, isa sa pinakamayamang distrito. Dumating ka ng alas 8, hanapin mo si Ginong Alfredo. Pagkaalis ni Maricel, natuwa si Doña Carmen. 15,000, hiha, isa itong biyaya. Ngumiti si Esmeralda, ang unang tapat ng ngiti sa ilang araw. Parang, ang labo lang, bakit may taong hindi ko kilala mag-aalok ng ganun kalaki? Huwag mo nang isipin, karapat-dapat ka sa pagkakataong ito. Tumango si Esmeralda. Tama ka, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Sa parehong oras, nakaupo si Eduardo sa kanyang silid kasama si Ricardo na hindi tumitigil sa pagsasalita tungkol kay Mama Esmeralda. Tay, hindi mo ba siya hahanapin? Hindi ganon kadali, anak. Galit na galit siya sa akin. Pero pwede ka namang humingi ng tawad. Sinubukan ko kahapon, di ba? Hindi niya man lang ako pinatapos. Tahimik na nag-isip si Ricardo. Bakit ka kasi nagsinungaling sa kanya, Tay? Huminga ng malalim si Eduardo. Dahil gusto kong malaman kung talagang nagmamalasakit siya sa amin. At hindi lang sa pera. Kailangan kong makasiguro. Pero tinulungan niya tayo nang akala niya'y mahirap tayo. Ibig sabihin, mabuti talaga siya, hindi ba? Napakurap si Eduardo. Tama ka, ipinakita nga niyang mabuti siya. Kung ganon, sabihin mo sa kanya na naging tanga ka, sagot ni Ricardo na kapamewang. Ricardo, Tay, kung hindi mo hahabulin si Mama Esmeralda, malulungkot ako habang buhay. Nyakap siya ni Eduardo. Sige, hahanap ako ng paraan para makausap siya. Pangako? Pangako. Pero ang totoo, wala siyang ideya kung paano. Kinabukasan, dumating si Esmeralda sa Marangyang Mansyon sa Polanco. Napakalaki nito. Magagandang hardin, matatayog na gate, at puro karangyaan ang nakikita. Pumasok siya sa service entrance, tinawagan ng gwardya ang loob. Narito na ang bagong tagalinis. Isang lalaking nasa 50 anyos, maayos ang bihis at seryoso ang mukha, ang sumalubong sa kanya sa loob. Ikaw ba si Esmeralda? Tanong ng lalaki. Opo, sir. Ako si Ginoong Alfredo. Ipaliwanag ko ang mga patakaran. Hindi alam ni Esmeralda ang lalaking kaharap niya ay si Rodolfo Mendoza, ama ni Eduardo, na nagbago ng gupit at nagsuot ng makakapal na salamin bilang pagkakakubli. Una sa lahat, sabi niya ng mariin, ang bahay na ito ay umiikot sa disiplina, walang katamaran. Opo, sir. Pangalawa, inaasahan ko ang ganap na pagsunod. Kung inuulit ko ang isang utos ng 3 beses, gagawin mo iyon, walang reklamo. Kinabahan si Esmeralda sa tono niya, ngunit hindi siya sumagot. Kailangan niya talaga ang trabaho. Ikatlo, walang tsismisan sa ibang staff. Trabaho ito, hindi kapihan. Naiintindihan ko, sagot niya ng kalmado. Ipinakita ni Rodolfo ang mansyon. Napakalaki, 12 kwarto, 8 banyo at 3 sala. Mas malaki kaysa sa lahat ng bahay na napasukan niya. Magsimula ka sa dining room. Gusto kong kuminang ito. Kinuha ni Esmeralda ang gamit at nagtrabaho. Nilinis niya ang malaking mesa na gawa sa kahoy na mahogany. Pinunasan ang bawat upuan. Inayos ang mga basong kristal. Kumislap ang lahat matapos siyang matapos. Isang oras ang lumipas, bumalik si Rodolfo at itinuro ang halos hindi makita na mantsa. Anong klaseng paglilinis ito? Tingnan mo, may marka pa. Lumapit si Esmeralda, halos hindi makita. Pasensya na, Ginoong Alfredo, ulitin ko. Dapat perpekto sa una pa lang. Gawin mong muli lahat. Tahimik siyang napabuntong hininga at inulit ang proseso. Isang oras pa ang lumipas, bumalik ulit si Rodolfo. Hindi katanggap-tanggap, sabi niya. Hindi pantay ang mga upuan at may alikabok pa sa chandelier. Pero nilinis ko na po ang ilaw. Nagsimula si Esmeralda. Sumasagot ka ba sa akin? Hindi, sir. Aayusin ko po. Nilinis niya ang lahat muli sa 2 pagkakataon. Masakit na ang kanyang likod at 10:00 pa lang ng umaga. Sa tanghalian, pinakain siya ni Rodolfo sa lugar ng mga katulong. Nasa ref ang pagkain, isang tuyong sandwich at juice box.
15 minuto lang, babala niya. Mabilis na kumain si Esmeralda, mag-isa saka muling bumalik sa trabaho. Maya-maya, tinawag siya ni Rodolfo. Esmeralda, may nahulog ako sa kusina. Linisin mo. Pagdating niya, nakakalat ang pagkain sa sahig. Halatang siya mismo ang nagbato nito. Linisin mong mabuti. Ayokong may mantsang maiwan, ngisi niya. Yumuko si Esmeralda at nagsimulang maglinis. Nakatayo si Rodolfo, malamig ang ngiti habang pinapanood siya. Mga katulad mo, isinilang para maglingkod sa mga katulad namin, hindi ba? Ano po? Gulat niyang tanong. Wala, linis ka lang. Kinagabihan sa bus pauwi, ikinuwento ni Esmeralda kay Doña Carmen ang nangyari. Kumusta ang unang araw? Nakakapagod, sobrang higpit ng amo. Pero ayos lang para sa ganong kalaki ang sahod, di ba? Siguro, sagot ni Esmeralda. Pero hindi ko alam kung sulit ang nararamdaman ko. Tisin mo lang, baka magluwag din siya. Baka nga, sabi ni Esmeralda, ngunit mabigat ang pakiramdam niya. Ikalawang araw, mas malala. Marumi ang banyo sa itaas. Palinisin mo ng kuminang, utos ni Rodolfo. Umakyat si Esmeralda, malinis na malinis ang banyo, ngunit naglinis pa rin siya. Pagkatapos niyang matapos, pumasok si Rodolfo na may sapatos na puno ng putik. Lumakad siya sa basang sahig. Tingnan mo ang gulo, linisin mong muli, pero kayo lang po ang nagdumi. Inaakusahan mo ba ako? Kagatlabi si Esmeralda. Hindi po, sir, uulitin ko ikatlong araw, lalo pang parusa. Gusto kong linisin ang lahat ng bintana, loob at labas. Higit 50 bintana iyon. Sa ilalim ng tirik na araw, ilang oras siyang nagkuskus. Bandang hapon, katatapos lang niya sa isa sa pinakamalaki nang biglang buhusan ni Rodolfo ng maruming tubig. Oops! Pasensya na. Kailangan mong linisin ulit. Tinitigan siya ni Esmeralda, nanluluha, ngunit walang imik. Anong problema, panunuya niya, ang mga kagaya mo hindi dapat nagrereklamo sa tapat na trabaho. Pinisil ni Esmeralda ang kamao at nagpatuloy. Tahimik na pinanood siya ni Rodolfo. Sa isang linggo, pagod na pagod at lupaypay siya. Makakalimutan na niya ang anak ko, naisip niya. Sa pagtatapos ng araw, halos hindi na makatayo si Esmeralda nang dumating sa bahay ni Doña Carmen. Diyos ko, hiha, anong nangyari sa iyo? Yung lalaki, hindi lang mahigpit para bang gusto niya akong pahirapan. Naku naman, ganyan talaga ang mga mayamang amo. Magtiis ka lang. Hindi, Doña Carmen, iba siya. Binabantayan niya ako na parang agila at hinahanap ang mali sa lahat ng ginagawa ko. Hindi niya alam kung gaano siya katama. Isang linggo ang lumipas. Nasa malaking sala si Esmeralda, maingat na nag-aalis ng alikabok. Sa isang mesa, napansin niya ang litrato. Isang batang lalaki, mga 5 taong gulang, kulot ang buhok at may inosenteng ngiti. Tumigil ang tibok ng kanyang puso, si Ricardo. Dinampot niya ang larawan, nagulat. May nakita ka bang interesante? Wika ng boses mula sa likuran. Lumingon siya, nakatayo si Rodolfo sa pintuan, nakangising malamig. Kilala ko ang batang ito, nanginginig ang boses ni Esmeralda. Talaga ba? Sagot niya papalapit. Saan mo nakilala ang apo ko? Tanong ng lalaki ng kalmado. Napatigil si Esmeralda. Apo mo? Tama, sagot niya. Ako si Rodolfo Mendoza, ama ni Eduardo. Ikinagagalak kitang makilala ng maayos sa wakas. Napatitig si Esmeralda. Hindi makapaniwala, nabitiwan niya ang larawan, tulalang tulala. Alam mo na kung sino ako simula pa noon. Siyempre, akala mo ba aksidente lang ito? Pero bakit? Dahil gusto kong ipaalala sa iyo kung nasaan talaga ang lugar mo sa mundong ito. Lumapit si Rodolfo, nakataas ang tindig. Nabaliw ang anak ko sa iyo. Pero nakikita ko kung ano ka talaga. Isang babaeng nakakita ng mayamang lalaki at inisip na natagpuan na niya ang kanyang gintong tiket. Hindi yan totoo, mariing sagot ni Esmeralda. Hindi ba? Kung ganon, bakit hindi mo tinanggihan ang trabaho nang inalok kita ng mas mataas kaysa sa tunay mong halaga? Bakit tinanggap mo agad ang 15,000 piso kada buwan nang hindi nagtatanong? Hindi makapagsalita si Esmeralda.
Kita mo, katulad ka lang ng iba, nasa pera lang. Hindi mo ako kilala, bulong niya. O pero kilala ko ang klase mo, tugon ni Rodolfo na may panunuya. Bulag man ang anak ko, sapat na ang tagal kong nabuhay para malaman ang totoo. Biglang bumukas ang pinto sa harap. Dad, kailangan kitang makausap tungkol sa... Pumasok si Eduardo, ngunit natigilan nang makita siya. Esmeralda, anong ginagawa mo rito? Nagtatrabaho para sa tatay mo. Malamig na sagot niya. Saan pa ba pupunta ang isang babaeng tagalinis? Puno ng sakit ang kanyang tinig. Anak, sabi ni Rodolfo na may pakunwaring tono, siya si Esmeralda. Isang masipag na manggagawa. Nagpalipat-lipat ng tingin si Eduardo mula sa ama hanggang kay Esmeralda. Alam mong nandito siya? Siyempre, sagot ni Rodolfo, at ako mismo ang kumuha sa kanya. Ano? Kailangan kong ipakita sa inyong dalawa kung saan siya nababagay. Iyan ang lugar niya. Kinuha ni Esmeralda ang mop at timba. Kung mamarapatin ninyo, kailangan ko pang magtrabaho. Hintay lang, Esmeralda, simulang wika ni Eduardo. Wala nang dapat pag-usapan. Matalim na putol niya. Malinaw na ang lahat nung nasa restaurant pa lang tayo. Pero pakiusap, ipaliwanag ko. Ipaliwanag ang ano, na dinala mo ako rito para durugin ng tatay mo ang kaunting dignidad na meron ako? Hindi ko nga alam na nagtatrabaho ka rito. Talaga? Mapait ang tawa ni Esmeralda. Siyempre hindi. Bakit papapansinin ng isang milyonaryo ang isang mahirap na katulong? Pinanood ni Rodolfo, may kasiyahan sa kanyang ngisi. Esmeralda, lumapit si Eduardo. Hindi, sobra na. 3 buwan akong nakinig sa mga kasinungalingan. Pero, wala nang pero. Alam ko na kung saan ako nababagay. Malinaw na pinaliwanag iyon ng tatay mo. Naglakad siya patungo sa kusina. Sumunod si Eduardo. Hindi siya ang kumakatawan sa akin. Hindi ba? Singhal niya. Kung ganon, bakit hindi ka nagsalita nang sabihin niyang isinilang akong maglingkod sa inyo? Nanahimik si Eduardo. Eksakto, Ania. Pareho lang kayo. Hindi kami pareho, giit ni Eduardo. Oo, pareho kayo. Ang kaibahan lang hindi nagkukunwaring iginagalang ako ang tatay mo. Kinuha ni Esmeralda ang kanyang gamit at nagtungo sa pinto. Saan ka pupunta? Alis na. Hindi ko hahayaang muli akong pahiyain. At ang trabaho? Tanong ni Eduardo. Luminga siya, masama ang tingin. Itabi ninyo na, mahirap man ako pero may dignidad pa rin ako. Ibinagsak niya ang pinto. Nakatayo si Eduardo tulala, basag ang puso. Kita mo? Wika ni Rodolfo mayabang. Sabi ko na, sa unang palatandaan ng problema, tatakbo siya. Gaya ng inaasahan. Plano mo ito. Sinadya mong lahat. Oo. At uulitin ko pa kung kinakailangan. Ngayon nakita mo na ang totoo. Tinitigan ni Eduardo ang kanyang ama na puno ng pagkasuklam. Ang tanging nakita ko ay isang malupit na taong winasak ang spirito ng isang mabuting babae. Eduardo, ayokong marinig pa. Lumabas si Eduardo, iniwan si Rodolfo na mag-isa, nakangisi pa rin. Tagumpay ang kanyang plano. Hindi na muling lalapit si Esmeralda sa kanyang anak. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Rodolfo ang susunod na yugto ng kanyang plano. Alam niyang mahal pa rin ni Eduardo si Esmeralda at maaaring subukan pa siyang suyuin. Kaya sisirain niya ang pag-asa mula sa magkabilang panig. Nagpunta si Rodolfo sa Nezahualcóyotl. Ipinarada niya ang kotse sa malayo at naglakad papunta sa payak na bahay ni Esmeralda. Esmeralda? Binuksan niya ang pinto, malamig ang ekspresyon. Anong kailangan mo? Ako si Rodolfo Mendoza, mahinahon niyang sabi. Alam kong eksakto kung sino ka at ayokong nasa bahay kita. Gusto ko lang makipag-usap. Pwede ba akong pumasok? Hindi. Sabihin mo na lang dito ang pakay mo. Nandito ako para sabihin ang isang mahalagang bagay. Nakakrus ang braso ni Esmeralda. Sige, magsalita ka. Nakipag-engage na ang anak ko kay Fernanda Aranda. Ikakasal sila sa Disyembre. Nanikip ang dibdib ni Esmeralda, ngunit pinanatili niyang kalmado ang mukha. At ano naman ang kinalaman niyan sa akin? Wala talaga. Gusto ko lang ipaalam para hindi ka na umasa. Ipinakita niya ang telepono.
Mga litrato ni Eduardo na nakangiti sa tabi ng isang maganda at mistisang babae sa marangyang mga pagtitipon, nakabihis ng mamahaling damit. Mga kuhang litrato ito kagabi, sabi ni Rodolfo ng kalmado. Magkasama silang pumunta sa pagbubukas ng isang restaurant. Tinitigan ni Esmeralda ang mga larawan. Nandoon si Eduardo, nakatayo sa tabi ng isang magandang mestiza na blonde ang buhok, nakangiting parang walang problema. Malapit sila, parang tunay na magkasintahan. Ayokong maghangad ka pa, dagdag ni Rodolfo. Wala akong inaasahan, malamig na sagot ni Esmeralda. Mabuti, tugon niya, ibig sabihin nagkakaintindihan tayo. Lumakad palayo si Rodolfo, iniwan si Esmeralda na wasak ang kalooban. Hindi niya alam ang mga litratong iyon ay kuha pa 2 taon na ang nakararaan, bago pa man sila magkakilala ni Eduardo. Sa parehong araw, dinalaw ni Rodolfo si Eduardo sa opisina ng kumpanya. Anak, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa babaeng tagalinis na iyon. Ayokong pag-usapan si Esmeralda, sagot ni Eduardo, sugatan pa rin ang damdamin. Kailangan mo itong marinig, sinasabi niyang kayo raw ay may relasyon. Napatingin si Eduardo naguguluhan. Anong sinasabi mo? Ipinapahayag niya na nangako kang pakasalan siya at ginagamit na niya ang pangalan mo para makakuha ng mga bagay. Anong klase ng bagay? Mga pautang, utang sa tindahan. May mga tawag na akong natatanggap mula sa mga negosyo na naniningil dahil naniniwala silang ikaw ang sumagot para sa kanya. Kumunot ang noo ni Eduardo. Hindi ko kayang paniwalaan na gagawin niya iyon. Sobrang mapagtiwala ka, sagot ni Rodolfo. Inilabas ang isang bunton ng mga papel. Tingnan mo ito, 3 magkaibang loan, lahat sa pangalan mo. Peke ang pirma mo. Palsipikado ang mga dokumento pero wala itong alam si Eduardo. Sabi niya engaged na raw kayo at ikaw ang sasagot sa lahat. Nakatitig si Eduardo sa mga papel, hindi makapaniwala. Hindi ko matanggap ito. Dapat tanggapin mo, mariing sabi ni Rodolfo. At hindi lang iyon, ipinamamalita niyang ikaw raw ang ama ng batang dinadala niya. Nanlaki ang mata ni Eduardo, namutla. Buntis siya? Oo, pero huwag kang mag-alala, pinasilip ko na. Ang ama ay isang lalaki na nakarelasyon niya bago ka pa dumating. Napaupo si Eduardo sa kanyang silya, lupaypay. Naiintindihan mo na ba ngayon kung bakit kita binalaan? Diin ni Rodolfo. Hindi siya ang inaakala mo. Nakakita siya ng pagkakataon at sinunggaban yon. Tahimik si Eduardo, gusto niyang labanan ito. Pero ang mga dokumento, ang mga litrato, at ngayon itong pagbubuntis, masyadong totoo ang pakiramdam. Anong dapat kong gawin? Mahina niyang tanong. Wala. Kalimutan mo siya, huwag mo na siyang pansinin. Sa huli, lilipat din siya sa iba. Samantala, sa bahay ni Doña Carmen, ibinuhos ni Esmeralda ang kanyang saloobin. Ipinakita niya sa akin ang mga litrato ni Eduardo kasama ang ibang babae. Maganda, elegante. Ikakasal daw sila sa Disyembre. Ay hiha, ang sakit naman yan, sagot ni Doña Carmen, hinawakan ang kamay niya. Lagi kong kinatatakutan na mangyari ito. Ang mga mayayaman, hindi sila nag-aasawa ng mga kagaya natin. Mapait na natawa si Esmeralda. Pag-ibig? Hindi siya naging seryoso sa akin, puro pagkukunwari. Ngayon, bumabalik na siya sa totoong mundo niya. Baka dapat kausapin mo siya, ibigay mo ang panig mo. Wala nang dapat pag-usapan. Nagsinungaling siya, nalaman ko, tapos na. Pinahid niya ang luha. Mas mabuti na ito, hindi naman talaga ako nabibilang sa mundo niya. Huwag mong sabihin yan. Totoo, isa lang akong babaeng tagalinis. Siya ay milyonaryo. Ang mga katulad natin, hindi natatapos sa piling ng mga katulad nila. Hindi ganon gumagana ang mundo. Ang hindi alam ni Esmeralda, pareho ring wasak si Eduardo at lahat ng kanyang naririnig ay pawang kasinungalingan na inihabi ni Rodolfo. Gumagana ng perpekto ang plano nito. 2 linggo ang lumipas, nakita ni Rodolfo na hindi pa tapos ang lahat. Patuloy na nagtatanong si Eduardo tungkol kay Esmeralda.
Mas masahol, hindi tumitigil si Ricardo sa pag-iyak, paulit-ulit na naghahanap kay Mama Esmeralda. Kailangan ko ng huling dagok, naisip ni Rodolfo, isang bagay na magpapagalit kay Eduardo at tuluyang maglalayo sa kanila. Kinuha niya ang telepono at tumawag. Maricel, may isa pa akong pabor. Ano po yun, sir? Hanapin mo ulit si Esmeralda. Hindi na siya babalik, sir. Babalik siya kung sapat ang alok. Sabihin mong weekend job. Alukin mo ng 25,000 piso. Hindi niya matatanggihan. Sabado, kumatok si Maricel sa bahay ni Esmeralda. Esmeralda? Ako ito, si Sylvia. Naalala mo? Maingat na binuksan ni Esmeralda ang pinto. Anong kailangan mo? May alok ako. Trabaho sa paglilinis, 2 araw lang. Babayaran kita ng 20,000 5,000 piso. Nanlaki ang mata ni Esmeralda. 25 para sa 2 araw lang? Oo. Magkakaroon ng malaking handaan ang asawa ko sa Lunes at kailangang kuminang ang bahay. Kristal, pilak, lahat dapat makintab. Nag-alinlangan si Esmeralda. Alam niyang may kakaiba, ngunit ang perang iyon ay makakabayad ng ilang buwang gastusin. Anong klase ng trabaho ito eksakto? Malalim na paglilinis, pag-aayos, pagpapakintab ng lahat. Mahirap pero sulit. Nandun ba si Ginoong Alfredo? Hindi, pagsisinungaling ni Maricel. Nasa labas siya ng bayan, tayong 2 lang. Huminga ng malalim si Esmeralda. Hindi niya mapagkakatiwalaan ng lubos ang babaeng ito. Ngunit masyadong malaki ang alok para isnabin. Tinatanggap ko, sa wakas ay sabi ni Esmeralda. Sabado ng umaga, dumating siya sa mansyon. Naghihintay doon si Maricel. Magsisimula ka sa dining room, utos ni Maricel. Pagkatapos, lumipat ka sa sala. Gusto ni Ginoong Alfredo na perpekto ang lahat. Akala ko po nasa labas ng bayan siya. Tanong ni Esmeralda nagtataka. Nandoon nga, mabilis na tugon ni Maricel. Pero nag-iwan siya ng mga tagubilin. Hindi na nagtanong si Esmeralda, agad siyang nagtrabaho. Pinakintab niya ang bawat ibabaw, kinuskos ang bawat sulok, inayos ang mga kristal at pilak ng may pag-iingat. Pagsapit ng hapon, nawala si Maricel ng walang paalam. Naiwan si Esmeralda mag-isa sa napakalaking bahay. 5:00, lumitaw si Rodolfo sa sala, may hawak na mamahaling gintong relo. Esmeralda, butit nandito ka ngayon, malamig niyang sabi. Nanigas si Esmeralda sa narinig. Akala ko po nasa labas kayo. Wika niya nagbabantay. Nagbago ang plano, bumalik ako para may kunin. Ipinatong ni Rodolfo ang relo sa mesa at basta lumabas ng silid. Magpatuloy ka lang sa trabaho, huwag mo akong intindihin, dagdag niya. Nagpatuloy si Esmeralda sa paglilinis. Makalipas ang ilang minuto, pumunta siya sa kusina upang kumuha ng gamit. Pagbalik niya, may napansin siya, wala na ang relo. Siguro kinuha na niya, isip niya, at ipinagpatuloy ang trabaho. 6:00, malapit na siyang matapos nang bumalik si Rodolfo. Ngayon, kasama si Eduardo. Anak, sabi ni Rodolfo, dinala kita rito para ipakita ang isang mahalagang bagay. Nagtingin-tinginan sila at natigilan si Eduardo nang makita siya. Esmeralda, anong ginagawa mo rito? Inupahan ako ni Ginang Sylvia para mag-general cleaning. Kalmado niyang sagot. Ginang Sylvia, naguguluhang tanong ni Eduardo. Mabilis na sumingit si Rodolfo. Hindi iyan ang dahilan. Esmeralda, wika niya na kunwari may malasakit. Nasaan ang relo na iniwan ko sa mesang ito? Anong relo? Tanong niya. Isang gintong relo, napakahalaga. Ipinatong ko rito bago ako lumabas. Hindi ko po alam, sagot ni Esmeralda ng tapat. Pagbalik ko mula sa kusina, wala na ito. Nakakaintriga, wika ni Rodolfo. Ang tanging taong narito ngayon ay ikaw at ako. Bumilis ang tibok ng puso ni Esmeralda. Inaakusahan niya akong magnanakaw. Hindi ko iyan sinabi, tugon ni Rodolfo taas kamay. Sinasabi ko lang ang mga katotohanan. Nawala ang relo. Nagpalipat-lipat ng tingin si Eduardo sa kanila, naguguluhan. Pwede bang suriin ko ang bag mo? Tanong ni Rodolfo. Oo, sige, suriin nyo. Mariin na sagot ni Esmeralda. Wala akong itinatago. Ipinatong niya ang bag sa mesa at binuksan.
Hinahalungkat ito ni Rodolfo. Pagkaraan ng ilang segundo, bigla niyang inilabas ang gintong relo. Aba, tingnan mo ito. Natulala si Esmeralda. Hindi ko yon nilagay diyan. May naglagay. Talaga, wika ni Rodolfo na kunwari nagulat. At sino kaya ang gagawa noon? Ikaw ang naglagay. Ako? Gulat-gulatan niyang tugon. Bakit ko naman gagawin iyon? Lumapit si Eduardo, halatang nanginginig. Esmeralda, paano napunta ang relo sa bag mo? Hindi ko alam. Sumpa ko, hindi ko iyon kinuha. Umiling si Rodolfo kunway malungkot. Eduardo, pasensya ka na at nakita mo ito. Pero ngayon, alam mo na ang totoo. Wala akong ninakaw. Pinagplanuhan niya ako. Sigaw ni Esmeralda. Tinitigan siya ni Eduardo. Sandali siyang nagduda, ngunit ang mga linggong puno ng manipulasyon ng kanyang ama ay bumigat. Nadismaya ako, Esmeralda. Akala ko iba ka. Totoo bang naniniwala kang ginawa ko ito? Nanginginig ang boses niya. Nandito ang ebidensya, mahina niyang sagot. Bumagsak ang mundo ni Esmeralda. Pagkatapos ng lahat, mas pinili mong paniwalaan ang tatay mo kaysa sa akin. Esmeralda, sandali. Hindi. Ngayon malinaw na sa akin. Kinuha niya ang kanyang gamit at tumalikod. Saan ka pupunta? Tanong ni Eduardo. Aalis na. At sa pagkakataong ito tuluyan na. Ibinagsak niya ang pinto. Nakatigil si Eduardo tulala. Inilagay ni Rodolfo ang kamay sa balikat ng anak. Alam kong mahirap ito, sabi niya ng kunwari seryoso. Pero mas mabuti nang ngayon kaysa sa huli. Para bang totoo siya. Pero ang mga tulad niya marunong magpanggap. Kaya nga kita binalaan mula sa simula. Tahimik si Eduardo, nakatingin lang siya sa pinto, litong-lito at basag. Samantala, si Rodolfo ay nagtago ng ngiting panalo. Tagumpay ang kanyang plano. Wala na si Esmeralda at hindi na nagtitiwala si Eduardo sa kanya. Sa labas ng mansyon, naglalakad si Esmeralda sa kalsada. Dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Pakiramdam niya na wala ang lahat, ang kanyang pag-ibig, ang dignidad, at ang paniniwala sa kabutihan at katotohanan. Ang hindi niya alam, may nakakita sa lahat. Isang batang lalaki, ang tahimik na nakaupo sa hagdan, nakikinig sa buong pangyayari. Si Ricardo Mendoza, natuklasan na ang kanyang lolo ay isang napakasamang tao. Isang buwan ang lumipas. Halos hindi na makaraos si Esmeralda. Kumalat na ang kwento tungkol sa ninakaw na relo. Si Rodolfo ang nagsigurado nito. Nagbubulungan ng mga tao kapag dumadaan siya. Isinasara ng mga amo ang kanilang pintuan bago pa siya makapasok. Pasensya na, Esmeralda, sabi ni Don Ronaldo, may-ari ng isang tindahan. Hindi talaga kita matanggap. May mga narinig na ako. May tawag akong natanggap na nagnanakaw ka raw sa mga amo mo, sabi ni Don Ronaldo habang umiiling. Pero Don Ronaldo, matagal mo na akong kilala, pakiusap ni Esmeralda. Oo, at naniniwala ako sa iyo, pero hindi ko pwedeng ipagsapalaran ang negosyo ko. Patawarin mo ako. Lumakad palayo si Esmeralda, durog ang loob. Iyon na ang ikalimang tanggi ngayong linggo. Wala nang gustong kumuha sa kanya. Pag-uwi, nagmamasid si Doña Carmen nang may pag-aalala. Anak, pumapayat ka na. Hindi ka kumakain ng maayos. Hindi po ako gutom, sagot ni Esmeralda. Anong ibig mong sabihin hindi gutom? Ilang araw ka nang halos walang kinakain. Namumuhay si Esmeralda sa maliliit na raket sa paglilinis. Sapat lang para sa mga pangunahing bilihin. Doña Carmen, mahina niyang sabi, sa tingin ko kailangan kong bumalik sa probinsya. Ano, alis ka? Paano? Hindi na ako makakaraos dito. Wala akong makuhang trabaho. Wala nang gustong kumuha sa akin. Pero nandito ang buong buhay mo. Anong buhay? Hindi naman ako nabubuhay. Kumakapit lang ako. Biglang hinawakan ni Esmeralda ang tiyan niya. Bumulusok ang pagkahilo. Esmeralda, anong nangyayari? Nahihilo ako. Baka dahil sa hindi pagkain. Nagmadaling nagtimpla ng tsaa si Doña Carmen pero hindi nawala ang pagkahilo. Maya-maya, bumagsak si Esmeralda sa sopa. Tulong! May magtulungan dito. Agad siyang dinala ng mga kapitbahay sa health clinic. Sa silid,
Mahinahong nagsalita ang doktor. Miss Esmeralda, kailan ang huli mong buwan ng dalaw? Mga 2 buwan na, pero sigurado akong stress lang ito. Magpapa-blood test tayo. Sa sintomas mo, posible kang buntis. Makalipas ang 1 oras, dumating ang resulta. 1 buwang buntis ka, sabi ng doktor. Congratulations! Talaga, sigurado ba kayo? Lubos. Hindi alam ni Esmeralda kung iiyak ba siya sa tuwa o matutuluyang masiraan ng loob. Buntis siya at ang ama ay si Eduardo. Ang Eduardong wala nang gustong kinalaman sa kanya. Dok, paano kung wala akong kakayahang palakihin ang batang ito? Kailangan mong kumain ng maayos, kailangan ng sanggol ng nutrisyon, pero wala akong pera. Sasagutin ng IMSS ang iyong check-ups, pero ang dieta mo dapat ayusin agad. Pag-uwi ni Esmeralda, hawak ang papel ng resulta. Ano sabi ng doktor? Tanong ni Doña Carmen. Buntis ako, bulong ni Esmeralda. Buntis? Si Eduardo ba ang ama? Siya lang ang maaaring maging ama? Mahigpit siyang niyakap ni Doña Carmen. Ay hiha, ako na ang magiging ninang at lola. Ngunit hindi ngumiti si Esmeralda. Paano ko palalakihin ang batang ito? Halos ako nga hindi makakain. Makakahanap tayo ng paraan. Lagi namang meron. Pero iba na ito. Hindi na ako lang ang nakasalalay. May inosenteng buhay na kasama. Tinitigan niya ang papel. Paano ko sasabihin kay Eduardo? Galit siya sa akin. Karapatan niyang malaman, Esmeralda. Ano man ang nangyari, may karapatan ng bata na makilala ang ama't ina. Iisipin niyang gawa-gawa ko lang ito para humingi ng pera, wika niya. Puno ng sakit ang mga mata. Tahimik na tiniklop ni Esmeralda ang papel at itinago. Walang dapat makaalam, hindi pa ngayon. Samantala, nasa kwarto si Eduardo kasama si Ricardo. May bago itong telepono, makinang, pero malungkot pa rin ang mukha. Bakit hindi na bumibisita si Mama Esmeralda? Anak, napag-usapan na natin iyan, hindi na siya babalik. Pero bakit? Mabait naman siya lagi. Komplikado ito, sagot ni Eduardo. Minsan, hindi pala sila ang inaakala natin. Pero alam kong mabuti siya. Ricardo, tatawagan ko siya gamit ang bago kong telepono. Huwag! Biglang tumaas ang boses ni Eduardo. Nagulat si Ricardo. Pasensya na, anak. Hindi ko sinasadyang sumigaw, pero kailangan mo na siyang kalimutan. Hindi ko siya kakalimutan. Umalis si Ricardo, hawak-hawak ang telepono. Sa pasilyo, nasa lubong niya ang lolo niya. Saan ka pupunta at nagmamadali? Tanong ni Rodolfo. Malungkot ako, lolo. Bakit? Dahil kay Mama Esmeralda, sabi ni Daddy, hindi na siya babalik. Lumuhod si Rodolfo, nagsalita ng malumanay. Mas mabuti na iyon, Ricardo. Hindi siya mabuting tao. Anong ibig mong sabihin? May ginawa siyang masama, tinangka niyang nakawin ng sa atin. Naningkit ang mga mata ni Ricardo. Hindi totoo yan. Mabait siya lagi sa akin. Minsan, ang masasamang tao marunong magpanggap na mabuti. Hindi, mali ka, sigaw ni Ricardo saka tumakbo papasok sa kwarto. Sa loob kinuha niya ang telepono at sinubukang libangin ang sarili. Napansin niya ang isang recording feature. Ayos, pwede kong i-record ang pagkanta ko. Nagsimulang mag-record si Ricardo ng kung ano-ano. Boses niya, ingay sa paligid, maging mga pag-uusap sa bahay. Nagtatawa lang siya, naglalaro. Ngunit hindi niya alam, ang maliit na tuklas na ito ay maaaring maging daan upang ma-expose ang katotohanan at maibalik ang hustisya kay Mama Esmeralda. 2 linggo ang lumipas, 2 buwang buntis na si Esmeralda. Patuloy siyang nagtatrabaho, pilit na itinatago ang unti-unting paglaki ng kanyang tiyan. Ngunit lumalala ang mga sintomas. Madalas siyang mahilo, masuka at manghina. Ngayong araw naglilinis siya sa bahay ni Doña Soledad, isang mabait at mapagmasid na babae. Esmeralda, ayos ka lang ba? Namumutla ka, malumanay na tanong ni Doña Soledad. Ayos lang po, Doña Soledad, medyo pagod lang. Gusto mo ba ng tubig o baka makakain? Hindi na po, hindi na kailangan. Ngunit habang naglilinis, biglang sumiklab ang hilo at pagsusuka.
Nagmamadali siyang tumakbo sa banyo. Sumunod si Doña Soledad nag-aalala. "Anak, ano bang nangyayari sa iyo?" "Siguro, may nakain lang ako," sagot ni Esmeralda hawak ang tiyan. "Esmeralda, pwede ba akong magtanong ng personal?" "Siyempre po." "Buntis ka ba?" Sandaling nag-alinlangan si Esmeralda. Ngunit tiwala siya kay Doña Soledad, lagi itong mabuti sa kanya. "Oo, 2 buwan na." Nagliwanag ang mukha ni Doña Soledad. "Ay napakagandang balita at ang ama ng bata, hindi niya alam at hindi niya malalaman." "Ano, bakit? Komplikado," mahina niyang sagot. "Nag-away kami, ayaw na niya akong makita, pero ang bata, akin pa rin." "Hindi tama yon, may karapatan siyang malaman." "Hindi, iisipin lang niyang gawa-gawa ko para humingi ng pera." Pinagmasdan siya ni Doña Soledad nang may pag-aalala. "Kumakain ka ba ng tama?" "Tinatry ko." "Hindi sapat yan, sobrang payat mo. Halika sa kusina, ngayon." Naglatag siya ng isang pinggan ng pagkain sa harap ni Esmeralda. "Ubos mo ito at dalhin mo rin itong baon. Hindi na po kailangan. At mula ngayon dito ka kakain ng tanghalian tuwing papasok ka." Napuno ng luha ang mga mata ni Esmeralda. "Salamat, hindi ko alam ang sasabihin." "Wala kang dapat sabihin. Tayong mga babae dapat nagdadamayan." Samantala si Ricardo ay nasa hardin nang marinig niya ang kanyang lolo na si Rodolfo na nakikipag-usap sa telepono sa terasa. Iniisip na walang ibang nakikinig. "Oh, ako ito, yung babaeng tagalinis. Hindi dapat pinapayagang magtrabaho kahit saan." Malamig na sabi ni Rodolfo. "Magnanakaw siya, yun ang dahilan. Hindi chismis, nakita ko mismo." "Ipamalitan ninyo, tinangka niyang linlangin ang anak ko, ang oportunistang iyon." Nagkubli si Ricardo sa likod ng puno, gulat sa naririnig. Kung may magtanong, sabihin niyo ninakaw niya ang relo. "Hindi naman kasinungalingan o hindi lubos," dugtong ni Rodolfo. Mabilis na kinuha ni Ricardo ang telepono at pinindot ang record. "Ang mahalaga, malayo siya kay Eduardo. Kailangan kong protektahan ang pamilya ko laban sa mga tulad niya." Na-record niya ang lahat. Hindi man niya lubos maunawaan, alam niya ang isang bagay. Nagsisinungaling ang kanyang lolo at hindi ito makatarungan. Nang matapos ang tawag, dali-daling tumakbo si Ricardo papasok sa kanyang kwarto. "Ipapakita ko ito kay Daddy," bulong niya determinado. Ngunit pagdating niya sa sala, narinig niyang nag-uusap sina Eduardo at Rodolfo. "Eduardo," wika ni Rodolfo, "tigilan mo na ang pagiging malungkot dahil sa babaeng iyon." "Tatay, mahal ko siya," sagot ni Eduardo. "Minahal mo ang kasinungalingan, pera lang ang habol niya. Pero mahalaga siya sa akin. Kalimutan mo na siya, gusto kang makilala ni Fernanda." Nagtago si Ricardo sa may pintuan, tahimik na nakikinig. Nagpasya siyang maghintay muna. Gusto niyang maintindihan ang lahat bago ipakita ang recording. "Ayokong makilala si Fernanda o kahit sino," mariing sagot ni Eduardo. "May responsibilidad ka. Hindi pwedeng sirain ng isang tagalinis ang buhay mo." "Hindi lang siya tagalinis. Siya ay dati kong..." Tumigil si Eduardo. Isang oportunista, malamig na putol ni Rodolfo. Hinawakan ng mahigpit ni Ricardo ang telepono. Kinukuhanan niya ng recording ang usapang ito. "Tatay, minsan iniisip ko baka sumobra ka. Baka naman hindi talaga nagnakaw si Esmeralda." "Ano? Nahuli kong nasa bag niya ang relo?" "Oo, pero parang may kakaiba. Nag-aalinlangan ka sa akin." "Hindi, pero..." "Walang pero. Ako ang ama mo. Gusto ko lang ang pinakamabuti para sa iyo." Tahimik na lumayo si Ricardo, hindi namamalayan. Sa kanyang kwarto, pinakinggan niyang muli ang mga recordings. Nagsisinungaling si Lolo, bulong niya. Niloloko niya si Daddy at sinisira si Mama Esmeralda. Bata pa si Ricardo, pero ngayon alam na niya ang katotohanan at alam din niyang may dapat siyang gawin. "Hahanapin ko ang lahat ng ebidensya. Patutunayan kong nagsisinungaling si Lolo." Itinago niya ang telepono sa ilalim ng kutsyon. Nagsimula na ang kanyang lihim na misyon. 2 buwan ang lumipas, mas lalo pang naging tahimik si Ricardo. Halos hindi na kumakain, hindi na naglalaro, at karamihan ng oras ay mag-isa sa kwarto.
Napansin ito ni Eduardo. Ricardo, anong nangyayari sa iyo? Ang kakaiba ng kilos mo nitong mga nakaraang araw? Wala naman, Tay. Mahina ang sagot ni Ricardo. Anong ibig mong sabihin na wala? Halos hindi ka lumabas ng kwarto buong linggo. Tugon ni Eduardo, nag-aalala. Naglaro lang ako sa cellphone ko. Pero anak, kailangan ng mga bata na maglaro sa labas. Tumakbo, mag-football, makipaglaro sa mga kaibigan. Ayoko. Umupo si Eduardo sa tabi ng kama. Ricardo, iniisip mo pa rin ba si Mama Esmeralda? Tumingala ang bata, puno ng lungkot ang mga mata. Palagi ko siyang iniisip. Anak, napag-usapan na natin ito. Pero Tay, paano kung hindi siya ang kumuha ng relo? Natigilan si Eduardo. Bakit mo nasabi iyan? Ewan ko. Kibit balikat ni Ricardo. Paano kung nagkamali si Lolo? Kumunot ang noo ni Eduardo. Ricardo, sabi ng lolo mo nakita niyang nasa bag niya ang relo. Pero paano kung may naglagay lang doon? Nag-alinlangan si Eduardo. Sino naman ang gagawa noon? Halos sabihin na ni Ricardo ang totoo. Gusto niyang magsalita. Pero naramdaman niyang hindi pa ito ang tamang oras. Hindi ko alam. Imaginasyon ko lang. Sagot niya, tinatakpan ng katotohanan. Niyakap siya ni Eduardo. Alam kong mahal mo siya, mahal ko rin siya. Pero minsan, binibigo tayo ng mga tao. Tay, mahal mo pa rin ba siya? Lumingon si Eduardo, hindi makasagot agad. Komplikado. Sabihin mo ang totoo. Dahan-dahang bumuntong hininga si Eduardo. Oo, mahal ko pa rin siya. Kahit may bahagi ng isip ko na iniisip na niloko niya ako. Nagliwanag ang mata ni Ricardo. Kung ganon, bakit hindi mo siya puntahan? Dahil huli na, anak, sobra nang nangyari. Pero kung mahal ninyo ang isa't isa, siguro galit na siya sa akin sa lahat ng sinabi at ginawa ko. Mahigpit siyang niyakap ni Ricardo. Tay, sigurado akong mahal pa rin tayo ni Mama Esmeralda. Isang linggo ang lumipas. Malubhang nagkasakit si Ricardo. Hindi siya tumigil sa pagubo, mataas ang lagnat at hirap huminga. Dinala siya agad ni Eduardo sa ospital. Doktor, hindi gumagaling ang anak ko. Malakas ang ubo at mataas ang lagnat. Matapos ang pagsusuri, kumunot ang noo ng doktor. Pneumonia, kailangan nating ipa-confine. Ospital, gulat ni Eduardo. Apektado na ang isang baga niya. Sa silid ng ospital, lumala ang lagay ni Ricardo. Tumaas pa ang lagnat at kung minsan ay nawawalan siya ng malay. Mama Esmeralda, nasaan si Mama Esmeralda? Mahina niyang bulong. Hinawakan ni Eduardo ang kamay niya. Anak, nandito si Daddy. Gusto ko si Mama Esmeralda. Siya'y kumakanta sa akin. Hindi siya pwedeng pumunta ngayon. Bakit? Hindi na ba niya ako mahal? Nawasak ang puso ni Eduardo. Wala siyang maisagot. Pagkatapos, kinausap niya ang doktor. Dok, magiging maayos ba ang anak ko? Ginagawa namin ang lahat pero mahina siya. Sa ganitong mga kaso, kung sino ang hinahanap ng pasyente, malaki ang maitutulong. Anong ibig mong sabihin? Tinatawag niya si Mama Esmeralda. Pwede mo ba siyang dalhin dito? Napayuko si Eduardo. Komplikado yon. Senyor Eduardo, ay maaaring nakasalalay ang buhay ng anak mo. Kung siya lang ang makakapagbigay ng lakas, kahit sa emosyon man lang, mahalaga iyon. Gulong-gulo, tumakbo palabas si Eduardo at tinawagan ng kanyang ama. Dad, malala na. Seryoso ang sakit ni Ricardo. Siya lang ay si Esmeralda ang hinahanap. At iniisip mong tawagan siya, gulat ni Rodolfo. Hindi ko alam ang gagawin. Sabi ng doktor, maaari siyang makapagsalba. Eduardo, huwag mong hayaang bulagin ka ng emosyon. Pero paano kung hindi siya gumaling? Kakayanin ko ba kung wala akong ginawa? Ramdam ni Rodolfo ang panganib. Kapag nakontak ni Eduardo si Esmeralda, guguho ang lahat ng plano niya. Nagpapadala ka lang, hindi malinaw ang pag-iisip mo. Baka oras na para sundin ko ang puso ko, sagot ni Eduardo, ibinaba ang tawag. Tumayo siya sa harap ng ospital, pinaghahalo ng takot at pagmamataas. Sa huli, nagpasya siya. Sa loob ng silid halos walang malay si Ricardo. Mama Esmeralda, bumalik ka, bulong niya. Hindi na nakatiis si Eduardo. Nurse, kailangan kong lumabas sandali.
Sige po, sir. Tatawagan ka namin kung may pagbabago. Diretso siyang nagmaneho patungong Nezahualcoyotl na wala ang pride. Pinalitan ng takot na mawala ang anak na mahal niya. Kumatok siya ng malakas sa pinto ni Doña Carmen. Binuksan nito, nagulat. Eduardo, Doña Carmen, pakiusap. Kailangan kong makausap si Esmeralda. Napaka-urgent. Wala siya rito. Ano, nasaan siya? Nasa trabaho. Nasa bahay ni Doña Soledad sa Roma Norte. Kinuha niya ang address at mabilis na umalis. Sa bahay ni Doña Soledad, naglilinis si Esmeralda nang marinig niya ang tinig ng amo. Esmeralda, may lalaking naghahanap sa iyo. Lumapit siya sa pintuan at natigilan. Nandun si Eduardo. Napalakas ang tibok ng kanyang puso. Eduardo, anong ginagawa mo rito? Esmeralda, alam kong may dahilan ka para kamuhian ako, pero si Ricardo, malubha siyang may sakit. Nanlamig ang mukha niya. Anong nangyari? May pneumonia siya, nasa ospital, at ikaw lang ang hinahanap. Nanghina si Esmeralda. Siya ba magiging maayos? Hindi, sabi ng doktor, baka hindi siya makaligtas. Hindi na siya nagatubili. Dalin mo ako sa kanya, ngayon din, sasama ka kahit sa lahat ng nangyari. Eduardo, mahal ko ang batang iyon higit sa lahat sa mundong ito. Siyempre sasama ako. Nung sandaling iyon, tahimik na pinagmamasdan sila ni Doña Soledad. Sige Esmeralda, wika ni Doña Soledad nang may init ng tinig. Buong-buo ang pahintulot ko at huwag kang mag-alala, hindi ko ibabawas sa sahod mo. Sa kotse, papunta sa ospital, lumingon si Esmeralda kay Eduardo. Paano nagkasakit ng ganon si Ricardo? Hindi ko talaga alam, mahinang sagot ni Eduardo. Bigla na lang, tumigil siya sa pagkain, tumigil sa paglalaro. Para bang sumuko na siya. Bakit? Tanong ni Esmeralda, nag-aalala. Lumingon si Eduardo. Dahil sa iyo, hinahanap ka niya araw-araw, nanginig ang puso ni Esmeralda. Inilagay niya ang kamay sa kanyang tiyan. 4 na buwan na siyang buntis at hindi pa rin alam ni Eduardo. Pagdating sa ospital, mabilis na pumasok si Esmeralda sa silid. Nabiyak ang puso niya sa nakita. Si Ricardo, maliit, maputla, napapaligiran ng mga wire at makina. Diyos ko, Ricardo, bulalas niya. Hinawakan niya ang maliit at mainit na kamay ng bata. Ricardo, anak, si Mama Esmeralda ito. Nandito ako, mahal ko. Nagmulat si Ricardo, mahina ang boses ngunit puno ng damdamin. Mama Esmeralda, bumalik ka? Oo, prinsipe ko, nandito ako at hindi ako aalis hanggat hindi ka gumagaling. Akala ko't hindi mo na ako mahal, bulong niya. Pinigil ni Esmeralda ang luha. Paano mo naisip yan? Mahal na mahal kita higit pa sa lahat. Talaga? Pero bakit ka umalis? Problema yon ng matatanda, Carino, pero hindi na mahalaga iyon ngayon. Ngumiti si Ricardo sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw. Mananatili ka ba sa tabi ko? Hindi ako aalis. Kailangang hilahin nila ako palabas, sagot niya, hinahaplos ang buhok ng bata. Mula sa pinto, tahimik na pinanood sila ni Eduardo. Sa loob ng 5 minuto, nagawa ni Esmeralda ang hindi nagawa ng kahit anong gamot. Ibalik ang sigla kay Ricardo. Mama Esmeralda, kakantahan mo ba ako ng paborito kong kanta? Siyempre, mi amor. Marahang humhumming si Esmeralda ng isang lullaby. Kumalma si Ricardo, bumagal ang paghinga at mahimbing na nakatulog. Pumasok ang doktor, nagulat sa nakita. Aba, malaki ang ginhawa ng vital signs niya, sabi nito. Doktor, magiging ayos ba siya? Tanong ni Esmeralda. Kung magtutuloy-tuloy ito, oo, kung ano man ang ginawa mo, gumagana. Hindi ako, wika ni Eduardo, si Mama Esmeralda. Kung ganon, kailangan niyang manatili hanggang tuluyan siyang gumaling. Kinagabihan, nanatili si Esmeralda sa tabi ni Ricardo. Kinantahan niya, kinuwentuhan at hinaplos ang buhok hanggang makatulog. Tahimik namang nanood si Eduardo mula sa sulok, puno ng paghanga. Paano makakagawa ng pagnanakaw ang isang taong magmahal ng ganito? Naisip niya. Kinabukasan mas maayos na si Ricardo, nagtatawanan ulit, kumakain at naglalaro pa ng laruan niyang kotse. Mama Esmeralda,
Bakit kayo nag-away ni Daddy? Inosenteng tanong niya. Nagkatinginan sina Esmeralda at Eduardo. Komplikado, hiho, sagot ni Esmeralda. Pero mahal niyo pa rin ang isa't isa, hindi ba? Ricardo, nakita ko sa mga mata ninyo, pareho kayong may nararamdaman. Namula ang pisngi ng dalawa. Anak, hindi ganon kadali, sabi ni Eduardo. Bakit hindi? Kung mahal ninyo ang isa't isa, magpakasal na lang kayo. May mga nangyari, paliwanag ni Eduardo. Mga bagay na hindi mo pa maiintindihan, dagdag ni Esmeralda. Tumahimik si Ricardo. Tay, pwede ba akong magkuwento ng sikreto? Sikreto? Pwede ko bang sabihin sa harap ni Mama Esmeralda? Siyempre, huminga ng malalim si Ricardo. Alam kong nagsinungaling si Lolo tungkol sa kanya. Nanigas ang katawan ni Eduardo. Anong ibig mong sabihin? Narinig ko siyang tumawag minsan. Sabi niya, magnanakaw daw si Mama Esmeralda. Pero narinig ko rin siyang nagsabi, hindi naman kasinungalingan o hindi lubos na kasinungalingan. Parang gumuho ang mundo kay Eduardo. Sigurado ka ba sa narinig mo? Sigurado ako at nirecord ko. Nirecord mo? Inilabas ni Ricardo ang kanyang cellphone. Gusto mo bang marinig? Nanginginig ang kamay ni Eduardo habang pinapatugtog ang recording. Tumahimik ang buong silid. Umalingaw-ngaw ang boses ni Rodolfo. Kung may magtanong, sabihin mong ninakaw niya ang relo. Hindi naman kasinungalingan o hindi lubos. Nakatitig si Eduardo sa telepono, tuliro. Ricardo, kailan ito? Pagkatapos umalis ni Mama Esmeralda. Tahimik na nakinig si Esmeralda, halos hindi makagalaw. Ibig sabihin, lahat ng ito'y pakanalang, mahina niyang bulong. Tinitigan siya ni Eduardo, nilalamon ng matinding pagsisisi. Esmeralda, ako. Mahinang pinutol siya ni Esmeralda. Wala kang dapat sabihin, naiintindihan ko. Ama mo siya, pinaniwalaan mo siya. Pero dapat ikaw ang pinaniwalaan ko. Eduardo, huwag na nating ungkatin ang nakaraan. Ang mahalaga ngayon ay si Ricardo. Hindi, Esmeralda. Hindi ko ito palalagpasin. Hinawakan niya ang kamay nito. Patawarin mo ako, nabulag ako. Hinayaan kong lasunin ng kasinungalingan ng isang magandang bagay. Mahal kita, patawarin mo ako. Tinitigan siya ni Esmeralda. Mahal din kita, hindi ako tumigil. Mula sa kama, sumigla ang mukha ni Ricardo. Ibig sabihin, magkakabalikan kayo? Ricardo, hindi ganun kasimple, sabi ni Eduardo. Oo nga, mahal ninyo ang isa't isa at mahal ko kayong dalawa. Iyon lang ang mahalaga. Bahagyang natawa si Esmeralda kung ganun lang kasimple ang lahat ng problema, hiyo. Ganun nga, Mama Esmeralda, pakasalan mo na si Daddy. Namula ng husto si Esmeralda. Ricardo, Tay, ligawan mo na siya ulit. Namula rin ang pisngi ni Eduardo. Anak, hindi ganyan kadali ang mga bagay na ito. Madali lang, sige na Tay. Sabihin mo, lumingon si Eduardo kay Esmeralda, mabilis ang tibok ng puso. Esmeralda, pakakasal ka ba sa akin? Tinitigan siya ni Esmeralda na gulat. Eduardo, tinatanong mo lang ba dahil sinabi ni Ricardo? Hindi, sagot niya ng buong katapatan. Tinatapat kita dahil mahal kita at ayokong mabuhay nang wala ka. Nag-atubili si Esmeralda. May mahalaga siyang kailangang sabihin. Eduardo, bago ako sumagot, may isang bagay kang dapat malaman. Ano yun? Huminga siya ng malalim. Buntis ako. Natigilan si Eduardo na buntis. 4 na buwan na. At anak mo ito. Biglang napabangon si Ricardo sa kama. Namilog ang mga mata. Magkakaroon ako ng kapatid? Oo anak, nakangiting tugon ni Esmeralda. Magiging kuya ka na. Naguguluhan pa rin si Eduardo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil galit ka sa akin. Inisip kong aakalain mong gawa-gawa ko lang. Para lang sa pera. Hinawakan ni Eduardo ang kanyang kamay, marahan. Ako ang dapat humingi ng tawad dahil hindi kita pinagkatiwalaan. Dahil sinaktan kita. At humihingi rin ako ng tawad dahil itinago ko ang totoo. Nagyakap sila at nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang halik na puno ng emosyon. Ang una nilang halik makalipas ang maraming buwan.
Nagpalakpak si Ricardo mula sa kama. Ngayon, perpekto na ang lahat. May mama ako, may daddy, at may kapatid. Kinabukasan, nakalabas na si Ricardo sa ospital. Habang magkasamang naglalakad palabas, nagpasya si Eduardo. Esmeralda, pupunta tayo sa bahay. Panahon na para harapin ko ang tatay ko. Eduardo, sigurado ka? Baka hindi ito magandang ideya. Sigurado ako, kailangan niyang panagutan ang lahat ng ginawa niya. Tay, magagalit si Lolo, nag-aalalang sabi ni Ricardo. Oh, anak, magagalit siya, pero minsan kailangan nating harapin ang taong gumawa ng mali. Pagbalik sa mansyon, nakaupo si Rodolfo sa opisina nang marinig ang sasakyan. Lumabas siya, nagulat at nainis nang makita si Eduardo na kasama si Esmeralda at Ricardo. Anong ibig sabihin nito? Singhal ni Rodolfo. Bakit nandito ulit ang babaeng iyan? Dahil kailangan nating mag-usap, mariing sagot ni Eduardo. Wala akong masasabi sa kanya. Meron, giit ni Eduardo, dinala sila sa sala. Sumunod si Rodolfo, galit. Nababaliw ka na, matapos ang lahat ng ginawa niya. Umupo ka, Dad, at makinig. Hindi ako uupo at hindi ako makikinig sa mga kasinungalingan niya. Lumapit si Ricardo, kalmado. Lolo, gusto mo bang makarinig ng isang bagay na interesante? Tumingin si Rodolfo pababa sa apo. Ano yon? Kinuha ni Ricardo ang cellphone at pinindot ang play. Umalingaw-ngaw ang boses ni Rodolfo. Sabihin mong hindi siya makahanap ng trabaho. Hindi naman kasinungalingan o hindi lubos na kasinungalingan. Nanlaki ang mga mata ni Rodolfo. Ricardo, saan mo nakuha iyan? Nirecord kita, nakausap ka sa telepono. Humarap si Eduardo sa ama, galit. Dad, ipaliwanag mo ito. Ngayon din. Maaari kong ipaliwanag. Sige, anong ibig mong sabihin sa hindi lubos na kasinungalingan? Tahimik si Rodolfo, walang maisagot. In-setup mo siya, hindi ba? Singhal ni Eduardo. Pinalabas mong magnanakaw siya. Ginawa ko yon para sa kabutihan mo, giit ni Rodolfo. Para sa kabutihan ko, sinira mo ang buhay niya. Isa lang siyang oportunista, sigaw ni Rodolfo. Lumapit si Eduardo. Talaga, 4 na buwan na siyang buntis at ni minsan hindi niya sinabi sa akin. Kung ginagamit niya ako, hindi ba dapat nagpakita siya para humingi ng kung ano-ano? Napatigil si Rodolfo. Buntis siya. Oh, at kahit ganon, nanatili siyang malayo. Eduardo, hindi mo naiintindihan. Naiintindihan ko ng lubos, putol ni Eduardo. Nagsinungaling ka. Manipulasyon ang lahat. Sinira mo ang isang magandang bagay dahil sa pagkiling mo. Hindi pagkiling yon, proteksyon yon. Proteksyon laban saan? Sa isang babaeng minahal si Ricardo na parang anak niya? Sa babaeng nag-alaga sa kanya ng walang ibang nagawa? Sa wakas, humarap si Rodolfo kay Esmeralda na nanatiling tahimik. At ikaw, wala ka bang sasabihin? Tumindig si Esmeralda, matatag ang boses. Marami akong sasabihin. Hinamak mo ako, hinabol mo ako. Tiniyak mong wala akong mapasukang trabaho. Nagutom ako, nagdusa. Tahimik si Rodolfo. Pero pinapatawad kita. Nanlaki ang mga mata ni Rodolfo. Pinapatawad mo ako? Oo, dahil ang pagkapit sa galit, ako lang ang masasaktan. Gusto ko ng kapayapaan. Gusto kong mamuhay ng masaya. Kasama si Eduardo, si Ricardo at ang aming anak. Yumakap si Eduardo sa kanya at nagsalita ng may autoridad. Dad, mula ngayon magbabago ang lahat. Paano? Si Esmeralda ang magiging asawa ko, ang ina ng aking mga anak at igagalang mo siya. At kung hindi, mawawala ako lubusan. Magiging mag-isa ka. Walang nasabi si Rodolfo. Alam niya, talo na siya. Lumabas ang katotohanan, wasak na ang lahat. Niyakap ni Eduardo sina Esmeralda at Ricardo. Tara, may kasal tayong ihahanda. 1 buwan ang lumipas, dumating si Eduardo sa bahay ni Doña Soledad. Kita na ang 5 buwang pagbubuntis ni Esmeralda, banayad ang hubog ng tiyan sa ilalim ng kanyang blusa. Nag-aalis siya ng alikabok sa sala nang makita si Eduardo sa pintuan. Eduardo, anong ginagawa mo rito? Lumapit siya, halatang kinakabahan, ngunit determinado.
Esmeralda, kailangan kitang kausapin. Inilapag ni Esmeralda ang basahan at ngumiti ng banayad. Ano yon? Huminga siya ng malalim. May gusto akong itanong, hindi dahil sinabi ni Ricardo, hindi dahil sa guilt, kundi dahil hindi pa ako naging kasing sigurado sa buong buhay ko. Nagkatinginan sila. Sige, sabihin mo. Lumuhod si Eduardo sa isang tuhod. Esmeralda Hernandez, pakakasal ka ba sa akin? Alam kong nagduda ako sa iyo noong dapat ay nagtiwala ako, malumanay na sabi ni Eduardo. Pero mahal kita at alam kong mahal mo rin ako. Tinitigan siya ni Esmeralda, saka ibinaba ang mga mata. Kung ganon, bakit ka nag-aatubili? Tanong ni Eduardo. Umupo si Esmeralda ng dahan-dahan, nakapatong ang mga kamay sa kanyang hita. Dahil natatakot ako, Eduardo, natatakot na masaktan ulit. Hindi ka na magdurusa, ipinapangako ko yan. Paano ka makakagawa ng pangakong ganon? Nakatira pa rin ang tatay mo sa bahay ninyo. Umupo si Eduardo sa tabi niya, kalmado ang boses, ngunit matatag. Esmeralda, nagbago ang lahat matapos kong malaman ang katotohanan. Alam niyang nawala na ang respeto ko sa kanya. Pero ama mo pa rin siya, hindi ba? Oo, pero ikaw ang magiging asawa ko, ina ng aking mga anak. At walang mas mahalaga kaysa doon. Inilagay ni Esmeralda ang kamay sa kanyang tiyan, dama ang buhay na lumalaki sa loob. At kung subukan niya ulit tayong paghiwalayin, hindi niya magagawa. Kilala ko na siya ngayon, hindi ko siya hahayaang saktan tayo. Hindi lang yun ang ikinatatakot ko. Mahina niyang dagdag, ano pa ang ikinababahala mo? Isa akong buntis na tagalinis na nakatira sa maliit na apartment. Ikaw ay milyonaryo. Paano ito magiging posible? Hinawakan ni Eduardo ang kamay niya. Esmeralda, akala mo ba iniintindi ko yon? Hindi ikaw, pero paano ang iba, mga kaibigan mo, mga kasosyo mo sa negosyo? Wala akong pakialam sa iniisip nila, mariin niyang sabi. Pasensya na sa salita, pero iyan ang totoo. Gumiti si Esmeralda. Isang tunay, taus-pusong ngiti, ang una matapos ang mahabang panahon. Halos napamura ka, biro niya. Halos, hindi. Totoo ang sinabi ko, wala akong pakialam sa iniisip ng iba. Muli siyang natawa, magaan ang tinig. Eduardo, hindi magiging madali ito. Alam ko, pero haharapin natin, magkasama. Biglang sumugod si Ricardo sa pintuan, puno ng tuwa. Mama Esmeralda, Dad, nandito kayong dalawa. Hello, prinsipe ko, yakap ni Esmeralda sa kanya. Mama Esmeralda, pakakasal ka ba kay Dad? Iniisip ko pa, hiyo. Pero bakit? Mahal niyo naman ang isa't isa. Medyo komplikado, sagot ni Esmeralda. Hindi komplikado, giit ni Ricardo. Lumapit siya kay Eduardo. Tay, sabihin mo sa kanya na magiging pamilya tayo. Ngumiti si Eduardo. Ricardo, kailangan lang makasiguro si Mama Esmeralda. Sigurado saan? Na magiging maayos ang lahat. Hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Esmeralda gamit ang dalawang kamay niya. Mama Esmeralda, ipinapangako kong aalagaan kita at ang baby brother ko magpakailanman. Napaiyak si Esmeralda. Ay, mahal ko. At nangako rin si Dad. Di ba, Tay? Oo, anak, nangako ako. Muling tumingin si Ricardo kay Esmeralda. At ikaw, nangangako kang hindi mo kami iiwan. Tinitigan ni Esmeralda si Ricardo, saka si Eduardo. Mahina ngunit matatag ang kanyang tinig. Nangako ako. Kung ganon ayos na, magpapakasal na kayo. Natawa si Esmeralda puno ng tuwa. Sige na, pakakasalan ko kayong dalawa. Nanlaki ang mata ni Eduardo, puno ng pag-asa. Totoo, pero may kondisyon. Ano man yon? Simple lang ang kasal, walang engranding palabas, walang pagyayabang. Ano man ang gusto mo, agad na tugon ni Eduardo. Tumalon-talon si Ricardo sa tuwa. Magkakaroon na ako ng totoong pamilya. Pumasok si Doña Soledad, nakangiti sa kanilang kasayahan. Anong ingay na ito? Magpapakasal sila, sigaw ni Ricardo. Ay, napakaganda! Tuwang-tuwa siya. Congratulations! Salamat, Doña Soledad. Tinitigan niya si Esmeralda ng may init. Karapat-dapat ka sa kaligayahang ito, Hisha. At ikaw, tumingin siya kay Eduardo, alagaan mong mabuti siya.
Iingatan ko siya, pangako, taos pusong sagot ni Eduardo. Sa biyahe pa uwi, hindi mapigilan ni Ricardo ang kakukwento. Tay, kailan ang kasal? Hindi pa natin alam, anak. Kailangan muna nating planuhin ng maayos. Pwede bang next week na? Natawa si Esmeralda mula sa unahan. Kalma lang, Ricardo, may proseso ito, pero gusto ko agad. Bakit? Dahil gusto kong malaman ng buong mundo na ikaw ang totoong mama ko. Tinitigan siya ni Esmeralda, labis na naantig. Iniisip mo na talaga akong mama mo. Simula noong unang araw na nakilala kita, sagot ni Ricardo, puno ng pagmamalaki. Sumilip si Eduardo sa rearview mirror, nakatingin kay Esmeralda. At mahal na kita simula noong unang araw din, dagdag niya malumanay. Kahit nalaman mong mahirap ako, lalong-lalo na pagkatapos noon, dahil ipinakita mong ako ang mahal mo, hindi ang pera ko. At ngayon, hindi ka ba natatakot na masiraan tayo ng iba? Bahala sila, kibit-balikat ni Eduardo. Ang mahalaga, masaya tayo. Nagpalakpak si Ricardo. Tama, at kung ayaw nila, problema nila iyon. Nagtawanan sina Eduardo at Esmeralda sa katapatan at charm ng bata. Tay, pwede ba akong magsabi ng isang bagay? Siyempre, malungkot si Lolo mula noon. Nagdilim ang mukha ni Eduardo. Malungkot? Halos hindi na siya lumalabas ng kwarto. At kapag lumabas, mukhang galit. Ricardo, dumadaan sa mabigat na panahon ang lolo mo. Bakit? Dahil nagkamali siya ng malaki at ngayon nare-realize na niya yon. Humingi na ba siya ng tawad kay Mama Esmeralda? Lumingon si Eduardo kay Esmeralda. Hindi pa. Dapat lang. Anak, hindi pa laging ganon kadali. Bakit hindi? Kapag nagkakamali ako, sinasabi mo palagi na dapat akong magsabi ng sorry. Mahinang nagsalita si Esmeralda. Ricardo, napaka-proud ng lolo mo. Mahirap para sa kanya na aminin na nagkamali siya. Pero kung hindi siya humingi ng tawad, paano kayo magkakasundo? Inosenteng tanong ni Ricardo, nakatingin sa kanila. Makakahanap tayo ng sariling paraan para mamuhay ng payapa, hiho. Malumanay na sagot ni Esmeralda na may ngiti. Pero magiging mas maganda kung humingi siya ng sorry, tama? Nagkatinginan sina Esmeralda at Eduardo. Alam nilang tama ang bata, ngunit sa kaibuturan, pareho nilang alam na napaka-proud ni Rodolfo para umamin ng pagkakamali. "Oh anak," sa wakas ay sabi ni Eduardo, "mas mabuti nga kung ganon." 2 linggo ang lumipas, abala na sa paghahanda ng kasal. 5 buwang buntis na si Esmeralda, nakatayo sa harap ng salamin habang tinutulungan siya ni Doña Carmen na ayusin ang kanyang damit. Tingnan mo ang sarili mo, Hija, kumikinang sa kaligayahan, isang ikakasal at magiging ina, napakalaking biyaya. Salamat, Doña Carmen. Para kang tunay na ina sa akin, hindi lang kapitbahay. At lagi akong magiging ganun, pero ngayon magkakaroon ka na rin ng mas malaking pamilya. Isinuot ni Esmeralda ang payak, ngunit elegante niyang wedding dress. Bahagyang kita ang kanyang baby bump. Ano sa palagay mo? Pumalakpak si Doña Carmen. Perpekto, ikaw ang magiging pinakamagandang bride sa buong Mexico City. Samantala, sa opisina ni Eduardo, pumasok si Ricardo na may hawak na cellphone. Tay, pwede ko bang ipakita ang isang bagay? Siyempre, ano yon? Naalala mo yung mga recording ko kay Lolo? Oo, natatandaan ko. May iba pa. Patuloy ko siyang nire-record ng hindi niya alam. Nagulat si Eduardo. Ginawa mo? Tumango si Ricardo at pinindot ang play. Umingay ang bagong recording, ang malamig at kalkuladong tinig ni Rodolfo. Oo, Attorney Carvalho, may pabor akong kailangan. Ikinakasal ang anak ko sa babaeng hindi karapat-dapat. Gusto kong hukayin ninyo ang lahat, utang, kaso, kung kinakailangang imbentuhin, gawin ninyo. Hindi naman ito unang beses nating ginawa. Napatulala si Eduardo. Kailan mo ito na-record? Kahapon sa opisina, nanigas ang panga ni Eduardo. Ibinaba niya ang telepono at napaupo ng mabigat. Hindi talaga siya tumitigil. Tay, masama ba talagang tao si Lolo? Napabuntong hininga si Eduardo. Hindi ko na alam. Sasabihin mo ba kay Mama Esmeralda? Nag-alinlangan si Eduardo, ngunit tinitigan ng anak.
Karapatan niyang malaman, hindi ba? Maring tumango si Ricardo, pamilya na tayo ngayon. Walang sikreto sa pamilya. Kinagabihan, dumating si Eduardo sa bahay ni Esmeralda. Hay mahal, mukhang mabigat ang iniisip mo. Anong nangyari? Tungkol ito kay Dad, patuloy pa rin siyang sumisira. Ipinatugtog niya ang recording, nanlumo ang mukha ni Esmeralda. Gumagawa siya ng kasinungalingan laban sa akin. Ganun ang lumalabas. Paano kung magtagumpay siya, Eduardo? Paano kung kumalat na may kaso ako o may utang? Niyakap siya ni Eduardo. Hayaan mong magsalita sila. Alam ko ang totoo. Alam din ni Ricardo ang totoo. Iyon ang mahalaga. Pero paano kung maapektuhan ng kasal? Hindi. Hindi ko hahayaan. Natataranta ako. Ako rin, pero hindi tayo pwedeng mabuhay na laging takot sa kanya. Inilagay ni Esmeralda ang kamay sa tiyan. Hindi na ako lang ito, may anak na kailangang protektahan. At pareho kayong poprotektahan ko, mariing tugon ni Eduardo. Anuman ang mangyari. Kinabukasan, dumalaw si Ricardo kay Esmeralda. Mama Esmeralda, pwede ba akong magsabi? Siyempre, hiho. Nirecord ko ulit si Lolo. Masama pa rin ang sinasabi niya tungkol sa iyo. Ay, Ricardo, pero may naisip akong ideya. Ano iyon? Paano kung patugtugin natin ang mga recording sa kasal sa harap ng lahat? Nagulat si Esmeralda. Gusto mong ilantad ang lolo mo? Siya ang gumagawa ng mali. Kung sisirain kanya ulit, malalaman ng lahat na nagsisinungaling siya. Napaisip si Esmeralda, tama ba iyon? Bakit hindi? Hindi ka dapat ulit niyang sirain. Malungkot nang ngumiti si Esmeralda. Napakatalino mo para sa edad mo. Niyakap niya ng mahigpit. Pag-uusapan ko ito kay Daddy, ha? Basta huwag niyo hayaang manalo si Lolo. Hindi, prinsipe ko. Kinagabihan, ikinuwento niya kay Eduardo ang ideya ni Ricardo. Sa tingin mo, gagawa talaga siya ng gulo sa kasal? Kung si tatay, oo. Kung ganon, dalhin natin ang recordings para handa tayo. Tama, mas mabuting nakahanda pero sana hindi natin gamitin at dumating ang malaking araw. Sumikat ang araw sa lungsod. Ang simbahan ay napalamutian ng mga bulaklak at puting laso. Puno ang mga upuan ng mga bisita, nagbubulungan tungkol sa kakaibang kwento ng pag-ibig ng isang milyonaryo at isang tagalinis. Nagniningning si Esmeralda sa kanyang bestida, halatang halata ang kanyang baby bump sa ilalim ng satin. Naghihintay si Eduardo sa altar, kinakabahan ngunit masaya. Nakapwesto si Ricardo sa gitna nila, nakangiting abot-tainga. Naroon ang lahat, kahit si Rodolfo. Nakaupo siya sa likod, matigas at mapait ang ekspresyon. Walang nakakaalam kung ano ang balak niya. Pero nakahanda si Ricardo, mahigpit na hawak ang cellphone sa bulsa. Nagsimula ang seremonya, lumakad si Esmeralda sa aisle kasama si Doña Carmen. Pagdating niya kay Eduardo, hinawakan nito ang kamay niya at bumulong. Perpekto ka! Ikaw naman kinakabahan, pabulong na biro niya. Medyo lang, ngumiti si Eduardo, ngumiti ang pari sa kanila. Narito tayo ngayon upang saksihan ang pagsasama nina Eduardo at Esmeralda sa pag-ibig, tiwala at katotohanan. Payak ngunit maganda ang simbahan, puno ng mga bulaklak sa bawat sulok. Nagniningning si Esmeralda, 6 na buwang buntis. Ang kanyang damit ay maingat na tinahi upang yakapin ang kanyang tiyan. Nakatayo si Doña Carmen sa tabi, pinupunasan ng mga luha ng tuwa. Ikakasal na ang anak ko, kay gandang biyaya. Lumingon si Esmeralda sa kanya, puno ng pasasalamat. Salamat sa lahat, Doña Carmen, para ka ng ina sa akin. At ikaw ay parang anak sa puso ko, Hija. Sa harap ng simbahan, sabik na naghihintay si Eduardo. Nakatayo si Ricardo ng buong pagmamalaki sa tabi niya, nakasuot at nakatago ang telepono sa bulsa. Kinakabahan ka ba, tay? Tanong ng bata. Oo, aminado si Eduardo. Pero bakit? Mahal mo naman si Mama Esmeralda. Oo, mahal na mahal, pero malaking hakbang ang pag-aasawa. Alam ko, pero magiging masaya kayo magpakailanman. Nagsimulang tumunog ang musika, dumadaloy sa simbahan. Lumakad si Esmeralda, nakaakbay kay Doña Carmen. Nagliliwanag siya sa kagandahan at grace.
Halos hindi makahinga si Eduardo nang makita siya. Wow! Bulong niya. Nakakabighani siya. Lumapit si Ricardo, nakangiting puno ng pagmamalaki. Siya ang mama ko. Tahimik na nagsimula ang seremonya, ngunit nang tila perpekto na ang lahat, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng simbahan. Pumasok si Rodolfo Mendoza, kasunod ang 2 malalaking bodyguard. Hindi pwedeng magpatuloy ang kasalang ito, sigaw niya, na puno ng mga hikbi at bulungan ng simbahan. Nagpulang ang mukha ni Eduardo sa galit. Tatay, anong ginagawa mo? Sinasagip kita sa pagkasira ng buhay mo. Lumabas ka, ngayon din. Hindi ako aalis. Mandaraya ang babaeng ito, niloko niya kayong lahat. Namutla ang mukha ni Esmeralda. Senyor Rodolfo, pakiusap. Wala kayong ideya kung sino talaga siya. Lumapit si Eduardo. Tama na tay, sapat na ang pinsalang ginawa mo. Pinsala, pinoprotektahan ko ang pamilya natin. Humarap si Rodolfo sa mga bisita. May record na kriminal ang babaeng ito. Nakulong siya dahil sa pagnanakaw. Narito ang mga dokumento. Nagbulungan ng mga tao. Namutla si Esmeralda na puno ng luha ang mga mata. At hindi lang iyon, malaki ang utang niya sa mga bangko. Kasinungalingan, sigaw ni Eduardo. Kasinungalingan. Kung ganon ipaliwanag mo ito. Taas ni Rodolfo sa mga papel. Biglang lumapit si Ricardo. Lolo, nagsisinungaling ka. Ricardo, huwag kang makisali. Hindi, lahat ng ito gawa-gawa mo. At paano mo malalaman? Kinuha ni Ricardo ang kanyang telepono. Dahil ni-record kita, napatigil si Rodolfo. Anong recording? Gusto mo bang marinig? Pinindot ni Ricardo ang play. Umalingaw-ngaw ang boses ni Rodolfo sa simbahan. Kung wala kang makita laban sa kanya, gumawa ka ng imbento. Hindi naman ito unang beses natin ginawa. Natahimik ang buong simbahan. Nawala ang kulay sa mukha ni Rodolfo. Peke yan! Pinataas ni Ricardo ang volume. Kailangan ko ng ebidensya na hindi siya karapat-dapat sa pamilya ko. Wala akong pakialam kung magkano ang gastos. Nagsimulang magbulungan at umiling ang mga bisita. Tumayo si Esmeralda, patuloy na umiiyak ngunit matatag. Ngayon nakikita na ng lahat ang katotohanan. Esmeralda, pautal-utal ni Rodolfo. Hindi! Ako naman ang magsasalita. Humarap siya sa lahat. Si Senyor Rodolfo ang naglagay ng ninakaw na relo sa bag ko at ibinintang sa akin ang pagnanakaw. Tumayo si Eduardo sa tabi niya, nanginginig sa galit. Tatay, ito na ang huling beses na hihiyain mo ako at ang babaeng mahal ko. Eduardo, hindi. Nagpalsipika ka, nagsinungaling at sinira mo kami. Ginawa ko lang yon para protektahan ka. Protektahan laban kanino? Sa isang babaeng mabait at tapat na nagmahal sa akin at sa apo mo? Wala siyang halaga. Siya ay... Hindi, tay. Ang walang halaga, ikaw. Lumapit si Ricardo sa kanyang lolo, puno ng pagkadismaya ang mga mata. Lolo, masamang tao ka. Mabuti si Mama Esmeralda at ikaw ay sinungaling lang. Ricardo, paano mo nasabi iyan? Ayoko na maging apo mo. Napatras si Rodolfo. Hindi mo ibig sabihin yan. Oo, ibig ko. Ayoko nang makipagdugtong sa isang taong sinungaling at nananakit. Dahan-dahang lumapit si Esmeralda kay Rodolfo. Pinahirapan mo ako, pero alam mo ba? Tumingin siya naguguluhan. Pinapatawad kita. Pinapatawad mo ako? Oo, dahil ang paghawak sa galit ay ako lang ang masasaktan. Gusto kong maging masaya. Kasama ang pamilya ko. Lumapit si Eduardo. Tatay, hindi ka na bahagi ng buhay ko. Hindi ka seryoso. Seryoso ako. Pinili mo ang poot kaysa sa pagmamahal, kasinungalingan kaysa sa katotohanan. At ngayon, ikaw ang mananagot. Napatingin si Rodolfo sa paligid at napagtanto na wala ang lahat sa kanya. Ang anak niya, ang apo niya, at ang pagkakataong magbago. Pagsisisihan ninyo ito. Hindi, tay. Ikaw ang magsisisi. Lumabas si Rodolfo, talunan at nag-iisa. Biglang pumutok ang palakpakan sa simbahan. Hiyawan at klap ang umalingaw-ngaw. Ngumiti ng mainit ang pari. Ngayon na malinaw ang katotohanan, maaari na ba nating ipagpatuloy ang seremonya?
Pinunasan ni Esmeralda ang kanyang luha at ngumiti ng maliwanag. "Oh, Padre, pakiusap." Itinaas ng pari ang kanyang mga kamay. "Sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng batas, idinideklara ko kayong mag-asawa." Hinalikan ni Eduardo si Esmeralda habang umalingaw-ngaw ang masigabong palakpakan. Tumakbo si Ricardo sa gitna nila at niyakap ang dalawa. "Ngayon, totoong pamilya na tayo." 3 linggo matapos ang kasal, naghahanda na sina Eduardo at Esmeralda na lumipat sa mansyon nang may dumating na hindi inaasahang bisita. Isang babaeng nasa 40 anyos, matatag ngunit may init ng tinig ang nakatayo sa pintuan. "Senyor Eduardo Mendoza?" "Ako yun. Ako si Commander Patricia Vega. Nandito ako tungkol sa isang investigasyon." Natahimik sina Eduardo at Esmeralda. "Anong klaseng investigasyon?" tanong niya. "Pekeng dokumento at paninira. May natanggap kaming mga napakakompromisong recording." Naguguluhan si Esmeralda. "Mga recording?" Tumango ang commander. "Mula sa isang lalaking nagngangalang Rodolfo Mendoza. Na-record siya habang inaayos ang mga pekeng dokumento para siraan si Ginang Esmeralda Hernandez." Nanlaki ang mga mata ni Eduardo. "Pero sino ang nagsampa ng reklamo?" "Isang abogado, si Attorney Morales, sa inyong ngalan? Pero hindi ko siya kilala." Biglang tumakbo si Ricardo papasok. "Hi, police lady." "Hello, bata. Dumating ka ba para pag-usapan yung masamang lolo?" Ngumiti ang commander. "Tama ka dyan. Ako ang humingi ng tulong kay Attorney Morales." Pagmamayabang ni Ricardo. "Tatay ng kaibigan ko siya. Pinakita ko sa kanya yung mga recording." Napuno ng luha ang mga mata ni Esmeralda. "Anak ko," nagpatuloy si Commander Vega, "si Senyor Rodolfo ay iniimbestigahan sa 3 mabibigat na kaso: pekeng dokumento, paninirang puri at defamasyon." "Sandali," singit ni Eduardo. "Ibig bang sabihin, kulungan?" "Oo, 2 hanggang 6 na taon," napasigaw si Esmeralda. "Kakulungan? Pero ayaw namin noon," mabilis na sabi ni Eduardo. "Ama ko pa rin siya at lolo pa rin ni Ricardo." Nagulat ang commander. Kahit pagkatapos ng lahat, tumango si Eduardo. "Ayaw naming makita siyang nakakulong." "May ibang paraan," sagot ng commander. "Isang kasunduan. Kung hihingi siya ng tawad sa publiko at magbabayad ng danyos, pwedeng ibasura ang kaso." Tumango si Esmeralda. "Sapat na iyon para sa akin. Gusto ko ng kapayapaan, hindi paghihiganti." Yumakap si Ricardo sa kanya. "Mama Esmeralda, ikaw ang pinakamabait na tao sa mundo." Ngumiti ang commander. "Bihira ang pamilyang tulad ninyo." Bumalik si Commander Vega makalipas ang ilang araw. Tinanggap niya. Nagulat si Esmeralda. Talaga, maglalabas siya ng buong paghingi ng tawad sa pambansang pahayagan at magbabayad ng danyos. "Magkano?" tanong ni Eduardo. 400,000 piso. Halos himatayin si Esmeralda. "Ganon kalaki?" "Katarungan iyon," sagot ni Eduardo habang niyayakap siya. "Mas higit pa ang halaga mo." Nagpalakpak si Ricardo. "Ngayon, makakatulong pa si Mama Esmeralda sa mas maraming tao." Ngumiti siya. "Iyan mismo ang gagawin natin." Sa lahat ng pangunahing pahayagan, lumabas ang parehong pahayag. "Ako, si Rodolfo Mendoza, ay humihingi ng paumanhin kay Ginang Esmeralda Hernandez Mendoza sa mga maling paratang na aking ginawa. Ako'y kumilos dahil sa pagkiling at lubos kong pinagsisisihan ang pananakit ko sa isang inosente at masipag na babae." Binasa ni Esmeralda ang mga salita dahan-dahan at napaluha. "Hindi ko akalaing gagawin niya ito." "Minsan, nagbabago ang tao kapag nawala na ang lahat," malumanay na sagot ni Eduardo. Hindi nakahawig ng dati ang mansyon ng mga Mendoza. Mainit at magiliw ito. Bahagi ng bahay ay ginawang daycare center para sa komunidad. Ang Esmeralda Foundation, pinundohan mula sa bayad danyos at kita ng kumpanya, ay tumutulong na sa daan-daan. Sa hardin, karga ni Esmeralda si baby Anita. Ngayon ay 2 taong gulang. Naglalaro sa tabi nila si Ricardo, 10 taong gulang na. "Mama Esmeralda,
Gusto ni Anita ipakita sa iyo na marunong na siyang maglakad. Tumawa siya. Paparito na ako, mahal ko. Lumapit si Eduardo at niyakap ang kanyang pamilya. Napakaganda ninyong lahat. Masaya tayo, sagot ni Esmeralda, at masaya rin ako. Naalala mo ba noong nagkita tayo? Ibinigay ko ang huling 280 piso ko sa 2 pulubi. Ngumiti si Eduardo, at doon ako umibig sa puso mo. Tumakbo si Ricardo puno ng tuwa. Tay, nanay, tingnan nyo! Naglalakad na si Anita. Nagmamadali silang lumapit at nakita si Anita na nakakapaglakad ng ilang hakbang bago bumagsak sa damuhan, tumatawa. Naglakad siya, sigaw ni Ricardo. Lumalaki na ang ating baby, sabi ni Esmeralda, pinupunasan ang luha. At si Ricardo rin, dagdag ni Eduardo. Tay, paglaki ko, tutulong ako sa mga tao gaya ninyo ni Mama Esmeralda. Hinalikan ni Eduardo ang ulo ng anak. Ikinararangal ko iyan. Biglang may inilabas si Ricardo mula sa bulsa. May natanggap akong card mula kay Lolo. Nagulat si Esmeralda. Card? Sabi niya miss daw niya tayo at nagsisikap siyang maging mas mabuting tao. Niyakap ni Eduardo ang kanyang pamilya ng mahigpit. Sino ang mag-aakalang isang maliit na pagsubok ang magpanggap na mahirap ay magbabago ng lahat? Ngumiti si Esmeralda. Ang tunay na pagsubok ay natuklasan natin ang pag-ibig. At na ang pamilya ay binubuo ng mga taong tunay na nagmamalasakit, dagdag ni Ricardo. Nagpalakpak at tumawa si Anita para bang sumasang-ayon. At doon, sa gintong liwanag ng paglubog ng araw, nagyakapan ang pamilyang Mendoza, isang pamilya na hindi na nakatali sa yaman o pangalan, kundi sa mas malalim na bagay, pagpapatawad, pag-ibig at pag-asa. Natagpuan na ng lahat ang kanilang lugar sa mundo, wakas.